Lola, ang daya-daya mo naman. Sabi mo hihintayin mo ako maging licensed doctor pero nagpaalam ka agad. Iniwan mo agad kami ni ate. Malungkot na sambit ni Maria Isabela sa harap ng puntod ng kanyang abuela. Pagkatapos ng duty niya sa ospital, sa halip na dumiretso ng uwi sa bahay, ay nagtungo siya sa museleo ng pamilya. 3 araw na nakararaan mula nang maihatid nila sa huling hantungan ang Lola Aurelia niya. Ang abuela ang tanging natitirang kamag-anak nila ng kapatid na si Aurora, kaya labis na ikinalungkot niya ang pagpanaw ng matanda. Sa pagkamatay ng abuela, sila na lamang ng nakatatandang kapatid na si Aurora ang naiwang magkasama sa buhay. Lola, ilang buwan na lang makakapag-board exam na ako, tapos hindi mo pa nahintay. Pagpapatuloy niya. Nakapagtapos na ng medisina si Isabela. Nasa postgraduate internship training na siya sa partnered hospital ng universidad nila. Pagkatapos ng halos 1 taong internship training, ay makakakuha na siya ng board exam upang maging isang ganap na MD o Doctor of Medicine. Lolo Domingo, Pa, Ma, makakasama niyo na dyan sa langit si Lola. Napahinto siya nang makarinig ng tikhim. Sino yan? Ikaw ba yan, Pa? Natigilang sambit ni Isabela. Malalim kasi ang boses na narinig niya. Muli niyang narinig ang pagtikhim ng kung sino. Sa pagkakataong yun, napagtanto niya na galing yun sa labas ng museleo. Pumihit siya paharap sa bakal na gate ng museleo. Isang matangkad na lalaki ang nakatayo sa labas na yun. Sino ka? Wala sa sariling tanong niya sa lalaki. Napatitig siya rito. Bukod sa matangkad ay gwapo ito. Mukha itong profesional sa suot na puting long sleeve at itim na slacks. Pasensya na sa istorbo, miss, pero papadilim na. Hindi maganda kung magpapagabi ka dito sa sementeryo. Sa halip ay sagot nito. Napaahon siya at napalapit dito. Lalo niyang napagtanto na higit na gwapo ito sa malapitan. Malalim ang mga mata, matangos ang ilong, mapula ang manipis na mga labi. Bahagyang may kahabaan ng itim na buhok. Security guard ka dito sa Memorial Park? Napakurap na tanong niya sa lalaki. Napakurap din ang lalaki pagkatapos ay bahagyang natawa. Hindi ako security guard dito. Napadaan lang, miss. May binisita ako at nadaanan kita. Nakita ko na mag-isa ka lang at papadilim na. Kung sa bagay, mukha nga siyang hindi secure sa ayos niya. At ang gwapo niyang tumawa ha. Anya sa isip. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya sa kaharap. Hindi naman ako takot sa multo, pero salamat. Hindi naman multo ang dapat ikabahala, miss. Yung buhay pa na pwede kang gawan ng masama. So, hindi ka naniniwala sa multo? Tila nabigla ito sa tanong niya, subalit ngumiti rin ito at umiling. Hindi, I don't even believe that ghosts are real. Para sa akin, katang-isip lang yun. Talaga? Sino yung nasa likod mo? Anya't itinuro ang lalaki. Ha? Kunot ang noong nilingon ng lalaki ang likod bago nagtatakang ibinalik ang tingin sa kanya. Bahagya siyang natawa sa ekspresyon ng mukha nito. Joke lang, tiningnan ko lang kung hindi ka talaga takot. Sorry. Bahagyang nalaki ang mga mata ng lalaki. Teka, ikaw yata may kasama dyan sa loob, miss. Nakakulay Napatalon siya at namutla. Aha? San banda? Ngumisi ang lalaki. Nagbibiro lang din ako, miss. Pero akala ko ba hindi ka takot sa multo? Hindi naman ako takot, no. Nagulat lang ako. Defensive na sagot niya. Tinalikuran niya ito at muling lumapit sa puntod ng pamilya. Ma, Pa, Lolo, Lola, alis na po ako. Babalik na lang ako next time. Sambit niya. Pagtalikod niya ay nakita niyang nakatayo pa rin ang lalaki sa labas ng museleo. Nakatingin ito sa kahal na langit habang ang kamay ay nasa magkabilang bulsa ng slacks. May hinihintay ka? Untag niya sa lalaki kasabay ng paglabas ng museleo. Ibinalik nito ang tingin sa kanya. Meron. Sino? Iginiya niya ang tingin sa paligid subalit walang ibang taong maliban sa kanilang dalawa. May nakikita ka ba na hindi ko nakikita? Bahagya itong natawa. Pagkatapos ay tumikim at ngumiti. Ikaw ang hinihintay ko, miss. Ako? Gulat na tanong niya. Itinuro pa ang sarili. Oo, ikaw. Papadilim na nga kasi, miss. Hindi kaya ng konsensya ko na iwan ka mag-isa dito sa loob ng sementeryo. Bumaling siya sa langit. Ilang minuto na nga lang ay tuluyan ng lubog ang araw. Siguradong magsasara na rin ang sementeryo. Salamat sa concern, mister. Pero kaya ko naman ng sarili ko. Sanay akong bumisita dito ng ganitong oras. Saka marunong ako manuntok, no? Di lang halata kasi maliit ako. Tumango ito at tila naaaliw ng umiti.
That's good to hear. Ngumuso siya. Alam mo, bagay kang maging security guard. Gwapo ka kasi, madidistract ang mga masasamang loob kapag napatingin sa mukha mo. Napakurap ang estranghero, bago bahagyang napaawang ang mga labi. O bakit? Don't tell me, ngayon lang may nagsabi sa'yo na gwapo ka. Nakaangat ang kilay na tanong niya. Sa halip na sumagot ay nangingiting naglahad ito ng kamay. I'm Marco. Isabella, wika niya. Nice to meet you, Isabella. Kumanti siya ng ngiti. Hindi niya maintindihan kung bakit agad siyang komportable sa lalaking ito. Sino palang binisita mo rito? Binisita ko ang puntod ng lola ko. Itinuro nito ang hilera ng puntod na di kalayuan sa kanila. If you don't mind me asking, gaano katagal nang patay ang lola mo? Matagal na. 3 taong gulang pa lang ako nang mawala siya. Ngumuso siya at sinabayan si Marco sa paglalakad palabas ng sementeryo. Yung lola ko, kamamatay lang. 3 araw pa lang matapos siyang mailibing. I'm sorry about that. Salamat. Tipid siyang umiti kay Marco. Tila akmang magsasalita pa ito nang marinig niya ang pangalan niya mula sa kung sino. Isabella! Lumingon siya sa pinanggalingan ng tinig at nakita ang dating nobyong si Paco. Paco, ano ginagawa mo rito? Salubong ang kilay na tanong niya sa lalaki nang makalapit ito. 6 na buwan ang naging relasyon nila ni Paco. Nagkakilala sila sa universidad kung saan siya nag-aral ng kolehiyo. Pagkatapos nitong manligaw ng 2 taon ay sinagot niya ang binata. 2 buwan na nakalipas nang mahuli niyang niloloko siya nito. Pinuntahan kita sa ospital. Sabi ni Jenny, dito ka daw dumiretso sa sementeryo. Sagot nito. Ang Jenny na tinutukoy nito ay kasamahan niyang intern doctor. At bakit mo ako pinuntahan dito? Di ba sabi ko tapos na tayo? Ano bang hindi mo maintindihan doon, Paco? Isabella, sabi ko naman sa'yo gusto kong bumawi, di ba? Tapos na tayo, Paco. Kahit lumuhod ka pa sa akin at lumuhan ng dugo, hindi na kita babalikan. Bakit? Dahil may iba ka na? Tumigas ang mukha nito at bumaling kay Marco. Ngayon lang naalala ni Isabella ang lalaking kasama. Ano naman kung may iba na ako? Ikaw tong unang nanloko sa ating dalawa. Boyfriend mo ng lalaking yan, Isabella? Bago pa siya makasagot ay naramdaman niya ang braso ni Marco sa balikat niya. Oo, ako ang bagong nobyo ni Isabella. Tigilan mo na ang girlfriend ko dahil matagal na siyang tapos sa'yo. Stay away from her. Nagtiimbagang si Paco. Subalit sa huli ay tumango ito bago sila walang imik na iniwan sila ni Marco. Nang mawala sa paningin ni Isabella ang dating nobyo ay bumaling siya sa lalaking kasama. Noon lang din ito inalis ang kamay sa balikat niya. Pasensya na kung napagkamalan ka ng lalaking yun na boyfriend ko. Ex-boyfriend ko yun. Hanggang ngayon kinukulit ako. Ayos lang, walang problema. Ako naman ang nagsabi na boyfriend mo ako. Mabuti pala, tinintay kita. Wala kang multo dito sa sementeryo, pero may ex-boyfriend naman na naghahabol sa'yo. Natawa siya. Hindi na siguro magpapakita yun. Bakit kayo naghiwalay? Niloko ka? Oo. Nahuli kong may iba palang babae ang gago. Idinahilan pa na abala ako sa internship ko sa ospital. Tapos ngayon nanghihingi ng second chance. Kundi ba naman isa't kalahating gago? Mabutit nakipaghiwalay ka na sa kanya. Oo naman no. Hindi ako pinanganak para magpaloko. Nagpakahirap ako mag-aral para maging doktor tapos magpapaloko lang ako sa lalaki. Di baka bumangon sa hukay ang pamilya ko at paluin ako sa puwet. Natawa siya sa huling sinabi nito. Ganoon din ang binata. You're a med student? Nasa postgraduate internship na. Gusto ko nga na si Lola ang unang pasyente ko kapag may lisensya na ako eh. Pero hindi na niya ako nahintay. Napabuntong hininga siya nang maalala ang abuela. May sasakyan ka bang dala papunta rito? Tanong ni Marco. Tapansin niyang nasa parking lot ng Memorial Park na sila. Wala pa, hamak na intern pa lang ako. Yung ginastos ko sa pag-aaral, galing yun sa savings na iniwan ng parents namin. Kung ganun, sumabay ka na sa akin, Isabella. Pwede. Ngumiti ito kasabay ng pag-angat ng isang kilay. Pumayag nga ako magpanggap na boyfriend mo eh. Ito pa kayang isabay ka sa sasakyan? Fine. Sige, salamat sa offer, Marco. Anya at sinundan ito patungo sa isang pick-up. Pinagbuksan siya ng pinto ng binata. Saan ka tayo hahatid? Tanong nito nang paandarin ng makina ng sasakyan. Kahit pakihinto na lang ako sa High Street Bar. Hindi yun kalayuan dito. Bar? May kikitain ka dun? Wala, gusto ko lang uminom mag-isa. Nalulungkot ako sa pagkawala ni Lola. Ayoko sa bahay dahil makikita ako ni ate. Ayoko mag-alala siya. Nagsabi na siya sa ate Rory niya na gagabihin siya ng uwi.
You're a doctor. Alam mo na masamang uminom ng walang laman ng tiyan. Kumain ako bago lumabas ng ospital, Marco. Tipid na tumangulang ang binata. Ilang minuto lang ay inihinto na nito ang sasakyan sa tapat ng bar na madalas niyang puntahan kasama ang mga kaibigan. Hinubad niya ang seatbelt at bumaling sa katabi. Salamat sa pagsabay sa akin, Marco, pati sa pagpapanggap na boyfriend ko sa harap ng ex ko. You're welcome, Isabela. Napatitig siya sa gwapong mukha ni Marco. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya para patakan ito ng halik sa pisngi. Bakit mo ako hinalikan? Nabiglang tanong nito. Nakaawang ang labi ng binata at bahagyang namumula ang leeg. Binaliwala niya ang pag-iinit ng pisngi at kumiti. Pa-thank you? Anyway, nice meeting you, Marco. Mag-ingat ka. Bago pa ito sumagot ay bumaba na siya ng sasakyan. Dumiretso siya sa entrance ng bar. Dahil maaga pa, iilan lang ang tao roon. Nakakailang lagok pa lang siya ng hawak na bote ng beer nang matanaw niya ang binata. Marco, anong ginagawa mo rito? Sinundan mo ba ako? Tanong niya nang maupo ito sa tabi niya. Maliit itong umiti. Gusto ko ring uminom, Isabela. Hindi nga, baka talagang sinundan mo ko. Fine, tama ka. Sinundan nga kita. Bakit? Crush mo ba ako? Masyado kang nagandahan sa akin, oh. Bahagya siyang natawa nang mapansin ang pamumula ng leeg nito. Joke lang, Marco. Pero bakit mo ako sinundan? May nakalimutan ba ako sa sasakyan mo? Wala, nag-aalala lang ako. Mag-isa ka at malungkot. Baka kung mapano ka kapag naparami ang inom mo. Tila may mainit na humawak sa dibdib niya sa sinabi nito. Wala ka bang ibang pupuntahan? Umiling to. Libre na ako ngayong gabi. Kung ganun, samahan mo na lang ako para hindi ako mag-isa. Tumango ito at nanghingi ng beer sa bartender. Subalit hindi naman ito ginalaw yon. Bakit hindi ka naman umiinom? May dala akong sasakyan. Humuso siya at pamangalumbaba sa mesa. Naaaliw ng umiti kay Marco. Ikaw siguro yung tipo ng lalaki na hindi lumalabag sa batas. Yung hindi nagtatapon ng basura sa kalsada. Yung model citizen ba? Ikaw, pasaway ka ba? Medyo. Nahuli ako ng jaywalking ng college pa ako. Nagmulta ako ng 500 pesos. Habang umiinom ay panay ang kwento niya kay Marco. Matama namang nakikinig ang binata sa kanya. Nakatatlong bote ka na ng beer. Tama na yan. Ihahatid na kita. Wika ni Marco. Tama na talaga. Hanggang dyan lang ang budget ko eh. Natatawang sagot niya. Akma sana siyang magbabayad nang hindi niya mahanap ang wallet niya. May problema ba, Isabela? Nawawala yung wallet ko. Shit, naiwan ko yata sa ospital. Bago pa siya makapag-isip kung paano mababayaran ng ininom na alak, ay inabot na ni Marco ang isang card sa bartender. Bakit ikaw ang nagbayad? Nawawala ang wallet mo, di ba? Isa pa, magkasama naman tayong uminom. Pero ako lang naman yung uminom. Hindi mo nga napangalhati yung bote ng beer mo eh. Ngumiti lang ito at niyaya na siya palabas ng bar. Nagpatianod siya rito. Pagdating sa kotse, sa halip na isuot ang seatbelt, ay bumaling siya kay Marco. Thank you, Marco. Kung wala ka, baka pinakulong na ako ng may-ari ng bar. Walang anuman yun, Isabela. Ngayon lang pumasok sa isip niya na ilang beses siyang iniligtas ng lalaki sa araw na yon. Ang dami ko ng utang sa'yo, Marco. Paano kita mababayaran? Hindi ako naniningil. I help you because I can help, and I'm willing to help. Magaang umiti ito. Wala sa sariling bumaba ang mata niya sa mga labi nito. Kanina pa niya napansin na malambot yun at mapula. Ayaw mong bayaran kita? Kahit halik? Ha? Anong sabi mo? Humuso siya. Kiss, ayaw mo? Napakurap-kurap ito. Ganyan ka ba sa mga taong tumutulong sa'yo? Binabayaran mo ng halik? Hindi ah. Ngayon lang ako nag-alok ng halik, no? Gwapo ka naman kasi at mukhang kissable lips ka. Natawa ito. Namumula ang mukhang umiling. Lasing ka yata, Isabela. Ikaw lang yata ang lalaking tumanggi sa halik. May girlfriend ka na ba? Hindi kita sasamahan at mag-aalok na ihatid ka kung may nobya ako. I would never give my girlfriend a reason to get jealous, Isabela. Oh, kung ganun, sadyang hindi mo lang talaga ako type. Pumungay ang mga mata nito. I'm just trying to be a gentleman. Hindi ako nanghahalik ng babaeng lasing. Hindi naman ako lasing ah. Kung lasing ako, doble na tong paningin ko. Malinaw pa sa paningin ko ang kagwapuhan mo oh. Saka, sinukahan ko na sana tong kotse mo kung lasing ako. Depensa niya. Ngumuso ito. Tila pinipigilang mangiti. Sabihin mo na lang sa akin kung saan kita ihahatid. Ayoko pang umuwi, Marco. Mapapagalitan ako ni ate. Tapos maaalala ko lang rin si Lola.
Malulungkot lang ako lalo. Humina ang boses niya kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. May gusto ka pa bang puntahan? Pwedeng sumama muna ako sa'yo? Napaawang ang mga labi nito. Gusto mong sumama sa akin, Isabela? Hindi mo ako kilala. Ngumiti siya. Alam ko, pero alam kong hindi ka masamang tao. Kung may balak kang gawan ako ng masama, sana kanina pa. Pero mula kanina, puro pagtulong ang ginagawa mo. Pero wala akong bahay dito sa Maynila. Sa hotel ako tumutuloy. Hindi ka taga rito sa Maynila? Hindi, may pinuntahan lang ako dito para sa trabaho. Tumango siya. Isama mo muna ako sa'yo, kahit sandali lang. Sinabi ko sa kapatid ko na hating gabi na ako makakauwi. Magtataka yun kapag umuwi ako kaagad at nakainom pa. Bumuntong hininga si Marco at tumango. Magkape na lang tayo. May coffee shop sa loob ng hotel. Ilang sandali pa, nasa loob na sila ng Manila Hotel. Namuo ang luha niya nang igala ang tingin sa paligid. Alam mo ba, dating manager dito sa Manila Hotel si Lola. Really? Oo, dito siya nagtrabaho for 30 years. Kaya madalas niya kaming dalhin dito ng ate ko. Bahagya siyang natawa kasabay ng pagbagsak ng luha. Dala ng alak ay lalo siyang naging emosyonal. I'm sorry, Isabela. Marahan siyang inalo ni Marco. Hawak ang kamay ay giniya siya sa elevator. Napansin niyang dinala siya nito sa hotel room. I'm sorry kung dinala kita dito. Umiiyak ka at hindi ko alam kung ayaw mong may makakita sa yung ganyan. Humugot siya ng malalim na hininga. Sorry, Marco. Sobrang lungkot ko lang talaga na wala na si Lola. Hindi ko matanggap na noong nawala siya, si ate lang ang nasa tabi niya kasi nasa duty ako. Kung alam ko lang na huling gabi na niya yon, hindi ko sana siya iniwan. Shh, it's okay, Isabela. You can cry on me. Bago pa niya mapigilan ng sarili ay yumakap na siya sa binata at umiyak sa dibdib nito. Tila gumagaan ang pakiramdam niya sa paghagod ng palad nito sa likod niya. Estranghero si Marco subalit nakapagtatakang komportable siya sa bisig nito, sa presensya nito, sa boses nito. I understand you, Isabela. Ganyan din ako nang mawala mga magulang ko. Wala ako sa tabi nila nung mawala sila. Sambit ng binata. Humiwalay siya para salubungin ang mga mata nito. Wala na mga magulang mo? Tumango ito habang marahang pinupunasan ng luha sa pisngi niya. Uli lang lubos na ako. High school pa lang ako nung namatay ang mga magulang ko. Napatitig siya sa mukha ng binata. Ganon din to sa kanya. Ilang minuto silang nanatiling nakatingin lang sa isa't isa hanggang sa magsalita si Isabela. Pwede ako manghingi ng pabor, Marco? Anong pabor, Isabela? Lumunok siya. Gusto kong kalimutan kahit sandali ang pagkawala ni Lola. Tulungan mo ako. Paano kita matutulungan? Muli ay napatitig siya sa mga labi nito. Sa halip na sumagot, hinila niya ang suot na polo ng lalaki hanggang sa maglapat ang mga labi nila. Tila may gumapang na kuryente sa katawan niya nang maramdaman ang halik nito. Kung hindi pa siya lasing kanina, ngayon ay siguradong lasing na talaga siya. Isabela. Mapungay ang mga matang sambit ni Marco. Tila nang hihina itong lumayo sa kanya. Just kiss me. Please, Marco. Nakikiusap na sambit niya. Marahas itong lumunok. Do you really want this, Isabela? Walang pag-aalinlangan tumango siya. Answer me first, Isabela. What is 9 times 8 plus 15? 87. Ano to, Marco? Ang sabi ko, halikan mo ko. Bakit mo ko pinagtuos bigla? I just wanted to make sure you're not drunk. Sa pagkakataong yon, si Marco na ang humalik sa kanya. Kumpara kanina, mas malalim at mapaghanap ang paghalik nito ngayon. Naging mabilis ang sunod na pangyayari. Namalayan na lang ni Isabela na nasa kama na sila ng binata. At ang simpleng halik na namagitan sa kanila ay nauwi sa pagbibigay niya ng sarili dito. Kinabukasan, nagising si Isabela sa tabi ng natutulog pang si Marco. Nakagat niya ang ibabang labi nang maalala ang ginawang pagsuko ng sarili sa binata. Lola, patawarin mo ako kung naibigay ko ang sarili ko sa lalaking hindi ko boyfriend. Pero gwapo naman siya, Lola. Mabait, gentleman. At ilang beses niya akong tinulungan kahapon. Higit sa lahat, magaling siya at iningatan niya ako. Anya sa isip. Kahit na hindi niya lubos na kilala si Marco, hindi siya nagsisisi na ibinigay niya rito ang sarili. Mas pagsisisihan pa niya siguro kung sa manloloko niyang ex-boyfriend isinuko ang sarili. Bago pa magising si Marco, nag-ayos na siya upang hindi siya nito abutan pa. Malinaw naman sa kanya na one-night stand lamang ang namagitan sa kanila at sa kabila ng nangyari ay wala silang obligasyon sa isa't isa. Bye, Marco. Salamat sa lahat ng naitulong mo sa akin.
Thank you rin dahil iningatan mo ako kagabi. You're a real gentleman. Maswerte ang babaeng mamahalin mo. Mahinang wika niya sa natutulog na binata. Paglabas ng hotel ay sumakay siya ng taxi at nagpadiretso sa bahay. Nadatnan niya ang kapatid na may nanguusig na tingin. Isabela, akala ko gagabihin ka lang pero mag-uumaga na. Nag-straight duty ka ba sa ospital? Salubong sa kanya ng kanyang ate Rory. Oo ate, sorry. Hindi na ako nakapag-text sa'yo. Toxic sa ospital kagabi kaya halos wala kaming pahinga. Sagot niya. Nag-guilty man siya sa ginawang pagsisinungaling ay wala siyang nagawa dahil hindi niya pwedeng aminin dito kung saan siya galing. Next time, magsabi ka kaagad. Nag-alala ako sa'yo. Oo ate, sorry ulit. Malapit sila sa isa't isa ng kapatid. Sa katunayan, ang ate Rory din niya ang matalik na kaibigan niya. Yun ay kahit na 4 na taon ang agwat ng edad nila at kahit hindi sila tunay na magkadugo. Hindi kasi tunay na anak ng mga magulang nila ang kanyang ate Rory. Kinuha lang ito ng mga magulang nila mula sa ampunan nang inakala ng kanyang ina na hindi na ito magkakaanak. Bibili na pala ako ng plane ticket mamaya pa Iloilo. Imporma ng kapatid. Sige ate. Nakaplanong magpunta ng Iloilo ang ate Rory niya. Sasadyain nito roon ng negosyante at hasyenderong si Armando Leviste na siyang dating nobyo ng lolo Aurelia niya. Bago kasi namatay ang abuela, iniwan nito sa kanilang magkapatid ang isang kahon. Ayon sa matanda, kailangan nila yung ibigay kay Don Armando Leviste. Isang teacher ang kapatid at bakasyon nito sa eskwela, kaya may panahon ito para magpunta ng Iloilo. Gusto sanang sumama ni Isabela sa ate niya, kaya lang ay masyado siyang abala sa duty sa ospital. Ate, susubukan ko mag-file ng leave para makasama ako sa'yo. Hindi na Isabela, kaya ko magpunta ng Iloilo mag-isa. Ako nang bahala. Anito. Tumango na lang siya dahil alam din niyang mahihirapan din siyang umabsent. Magpapahinga muna ako ate. Hindi ka ba kakain muna ng almusal? Mamaya na ate, gusto ko munang matulog. Okay, sige. Samantala, sa hotel na tinutuluyan ni Marco, nagising ang binata na mag-isa na lamang siya sa kama. Wala na si Isabela. Basta-basta na lang siyang umalis nang hindi nagpapaalam. Hindi makapaniwalang sambit ni Marco sa sarili. Ni walang iniwan kahit na ano si Isabela sa kanya. Ang tanging naiwang bakas nito ay ang mansya ng dugo sa kobre kama. Hindi kaya pinagsisisihan niya ang nangyari sa amin kagabi? Anya sa isip. Gustong sisihin ni Marco ang sarili ko bakit bumigay siya sa halik ng dalaga. Siya ang may mas maayos na pag-iisip kagabi, subalit nagpatangay siya sa nararamdaman. Napabuntong hininga si Marco. Hindi siya ang tipo na nakikipag-casual sex o one-night stand. Subalit hindi niya maintindihan kung bakit nang halikan siya ni Isabela kagabi ay nawalan siya ng kontrol sa sarili. Yun ang unang beses na nagkaganoon siya sa isang babae. Binabalikan niya sa isip ang mga naganap sa kanila ng dalaga kagabi hanggang sa tumunog ang cellphone. Sinagot niya yon. Marco, ngayon ang uwi mo sa Iloilo? Tanong ni Levi, kababata ni Marco ang binata. Ito ang may-ari ng sasakyang gamit niya kagabi. Taga Iloilo siya, nagpunta lang siya sa Maynila para sa trabaho. Isa siyang veterinaryo at may dinaluhan siyang conference sa Maynila. Isang linggo si Marco sa Manila kaya pinahiram sa kanya ni Levi ang isa sa mga sasakyan nito. Inalok rin siya ng lalaki na tumuloy sa unit nito, subalit tinanggihan niya yon. Pinili niyang magstay sa hotel na malapit sa venue ng conference. Oo, before lunch ang flight ko pabalik ng Iloilo. Sagot niya. May hearing ako today. Iwan mo na lang yung susi ng kotse sa reception ng kondo ko. Bilin nito. Okay, salamat Levi. Pagkatapos mag-ayos ni Marco ay nag-check out siya. Dumiretso siya sa gusali ng kondo ni Levi bago tumuloy sa airport. Pagdating ni Marco sa Iloilo, sa halip niya sa sariling bahay, sa Hacienda Leviste dumiretso ang binata. Pag-aari yun ni Don Armando Leviste, ang lolo ni Levi. Sa hacienda nagtatrabaho si Marco. Siya ang nag-aasikaso sa mga hayop na naroon sa hacienda. Marco, iho, kumusta ang biyahe sa Maynila? Tanong sa kanya ni Don Armando. Mabuti naman po, Don Armando. Natawa ito. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, Marco. Lolo na ang itawag mo sa akin. Parang apo na rin ang turing ko sa'yo. Dating trabahador sa hacienda ni Don Armando ang mga magulang ni Marco. Nang pumanaw ang magulang at maulila siya, ay si Don Armando ang tumulong sa kanya upang makapagtapos siya ng pag-aaral. Utang niya sa matanda ang kinaroroonan niya ngayon. Kaya naman kahit na maraming oportunidad na kumakatok sa kanya, ayaw niyang iwan ng hacienda. Isa pa, masaya siya sa simpleng buhay niya sa probinsya.
Kamusta ang apo kong si Levi? Tanong ng Don. Nag-iisang apo kasi ng matanda si Levi. Isang defense lawyer ang binata at sa Maynila nakapirme. Maayos naman siya, Don Armando. Hindi kami masyadong nagkausap dahil abala siya sa trabaho. Ang apo kong yun, masyadong workaholic. Wala ka bang nabalita ang nobya niya? Wala po, Don Armando. Ikaw, Marco, wala ka bang nakilala sa Maynila? Sa sinabi ng Don ay agad na pumasok sa isip niya si Isabela. Sa buong biyahe niya pauwi ay hindi nawaglit sa isip niya ang babae. Labis ang panghihinayang niya na hindi man lamang niya naitanong ang buong pangalan nito. Hindi ka makapagsalita agad. Meron ano? Meron po pero hindi ko nakuha ang buong pangalan. Mukha ring hindi interesado sa akin dahil tinakasan ako. Really? Sinong babae ang hindi magiging interesado sa'yo? Isang tipid ng ngiti lang ang isinagot niya sa matanda. Hindi na rin ito nagtanong pa. Sa sumunod na mga araw, bumalik sa normal ang buhay ni Marco sa hasyenda. Pilit din niyang kinalimutan ng babaeng nakilala sa huling araw niya sa Maynila. Samantala, sa Maynila, 4 na linggo ang lumipas. Isang umaga, naghahanda si Isabela para sa pagpasok sa duty niya sa ospital. Isabela, anong gusto mong hapunan mamaya? Tanong sa kanya ni Mila, ang kasambahay nila. Kinuha nila ang babae para may kasakasama ang lola nila sa bahay. Nang mamatay ang abuela ay hinayaan na nilang magkapatid si Mila sa poder nila. Parang gusto ko ng ginataang kalabasan na may hipon, Mila. Damihan mong luto kahit tayong dalawa lang ang kakain ha. Sagot niya. Si Mila lang ang kasama niya sa bahay dahil nasa Iloilo muli ang ate Rory niya. Noong isang araw ay nakauwi na ng Maynila ang kapatid. Subalit kahapon ay bumalik ito ng Iloilo upang sundan ng nobyo. Sa 10 araw na pananatili ng kanyang ate Rory sa Iloilo, nahulog ang loob ng kapatid sa apo ni Don Armando na si Levi Leviste. Ganoon din naman ang binata sa ate niya. Ha? Sigurado ka, Isabela? Hindi ka naman mahilig sa ulam na may gata, di ba? May pagtatakang tanong ni Mila. Para kasing ang sarap kumain ng ginataan ngayon eh. Nakangusong sagot niya. Hay nako, kung hindi lang kayo matagal nang hiwalay ng ex mong pangit, iisipin ko na buntis ka. Natigilan si Isabela sa sinabi ni Mila. Bigla ay naalala niya na hindi pa siya dinadatnan sa buwang yun. 4 na linggo na nakararaan mula nang isuko niya ang sarili sa estrangherong si Marco. Sa nakaraang mga linggo ay unti-unti niyang natanggap ang pagkawala ng abuela. Pilit niyang kinalimutan at ibinaon sa limot ang isang gabing pinagsaluhan nila ni Marco. Okay ka lang, Isabela? Natahimik ka. Untag ni Mila. Wala. Kailangan ko nang umalis, Mila. Baka malate ako. Paalam niya. Habang nasa biyahe ay bumili si Isabela ng pregnancy test. Pagdating sa ospital, nakumpirma niya na buntis siya. Anong gagawin ko? Paano ko sasabihin kay Ate Rory na nabuntis ako ng hindi ko boyfriend? Hindi ko alam ang apelyido ng Marco na yun. Namamroblema ang wika ni Isabela sa sarili. Sa kabila ng kaba at takot na nararamdaman, isa lamang ang sigurado ni Isabela ng mga sandaling yon. Itutuloy niya ang pagbubuntis. Ipapangako niya na magiging mabuting ina siya sa magiging anak. I'm sorry, anak. Wala kang magiging daddy. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin ni mommy ang lahat para punuin ka ng pagmamahal. Emosyonal na sambit niya habang hawak ang maimpis na tiyan. Nang araw na yon, pasado 6:00 na ng gabi siya nakauwi sa bahay. Natigilan si Isabela nang makita ang isang mamahaling SUV sa tapat ng bahay nila. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang kapatid na si Rory kasama ang nobyong si Levi. Bukod sa dalawa, nakaupo sa sofa ang isang matandang lalaki. Agad niyang nakilala na iyon si Don Armando Leviste. Nakita na kasi niya ang larawan ng matanda sa internet. Isabela, nandito ka na. Salubong sa kanya ng kapatid. Sa likod nito ay nakatayo ang nobyong si Levi. Ate, nakauwi ka na pala at may mga kasama ka. Ngumiti siya kay Don Armando na titig sa kanya. Good evening po. Good evening, Maria Isabela. Bati ni Don Armando. Naluluha ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Isabela, kasama ko si Levi at Don Armando ngayon dahil may kailangan kaming sabihin sa'yo. Wika ni Rory. Napakurap-kurap siya. Ano yun, ate? Si Don Armando. Siya ang totoo mong lolo, Isabela. Ha? Oo, nabuntis ni Don Armando si Lola Aurelia at si Papa ang bunga nun. Wika ni Rory. Yung kahon na ipinapabigay ni Lola kay Don Armando, naglalaman pala yun ng sulat kung saan inamin ni Lola na si Don Armando ang tunay na ama ng anak niya.
Nabuntis na siya nang makilala niya si Lolo Domingo. At alam din ni Lolo na buntis na si Lolo noon, pero inako niya si Papa at itinuring na parang tunay na anak. Si Don Armando ang tunay mong lolo, Isabela. Isa kang Leviste. Hindi makapaniwalang bumaling si Isabela kay Don Armando na ngayon ay nasa harap na niya. Ngumiti ang matanda kasabay ng pagpatak ng mga luha. Masaya akong makilala ka, Maria Isabela. Apo, maaari ba kitang mayakap, iha? Wala sa sariling tumango siya sa matanda. Nang yakapin siya nito ay agad siyang nakaramdam ng lukso ng dugo. Namalayan na lang ni Isabela na pumapatak na ang mga luha niya. Masaya akong mayakap ka, Apo. Masaya rin po akong makilala ka, Lolo. Nang lumayo si Don Armando sa kanya ay hinawakan naman nito ang dalawang kamay niya. Salamat sa pagtanggap sa akin, Maria Isabela, Apo. Salamat din po, Lolo. Emosyonal na sagot niya. Muli silang nagyakap ng matanda. Kalaunan ay sumali sa kanila ang kapatid at ang nobyo nitong si Levi na pinsan pala niya. Nice to finally meet you, Isabela. Wika ni Levi. Yun rin ang unang pagkakataon na nakita niya sa personal ang nobyo ng kapatid. Ingatan mo si Ate Rory, Levi. Kung hindi, makakalimutan ko na magpinsan pala tayo. Pabirong wika niya. Huwag ka mag-alala, iingatan at mamahalin ko ang ate mo. Ngumiti siya kay Levi. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay nadagdagan ang pamilya niya. Doon na tayo sa komedor. Nagpahanda ako kay Mila ng pagkain. Wika ng ate niya na namumula sa kilig sa sinabi ng nobyo. Pagdating sa hapagkainan, bigla ay sumama ang pakiramdam ni Isabela. Isabela, Apo, ayos ka lang? Nag-aalalang baling sa kanya ni Don Armando. Bago pa siya makasagot ay nagdilim na ang paningin niya. Nagising siyang nakahiga sa isang hospital bed. Sa tabi niya ay nakatayo ang kapatid. Isabela, kumusta ka? Maayos na pakiramdam ko, ate. Agad siyang napahawak sa tiyan. Ate, buntis ako. Anong sabi ng doktor? Sabi ng doktor, maayos ng bata sa tiyan mo, Isabela. Bakit hindi mo sinabi sa akin na buntis ka? Nabasag ang boses ng kapatid. Naiiyak na sinalubong niya ang mga mata nito. I'm sorry, ate. Kanina ko lang nalaman. Bala ko sanang sabihin sa'yo pero naunahan niyo ako. Sinong ama ng baby mo? Si Paco ba? Nahihiyang umiling siya. Hindi, ate. Hindi ko alam ang pangalan ng nakabuntis sa akin. One night stand lang ang nangyari sa amin. I'm sorry, ate. Shh! It's okay, Isabela. Nandito ako. Hindi natin pababayaan ang baby mo. Nandito rin si Lolo Armando at si Levi. Salamat, ate. Ngumiti lang ang kapatid. Ilang sandali pa'y nagpaalam ito. Pagbalik nito ay kasama na nito si Levi at ang Lolo Armando nito. Wala kang dapat na ikabahala. We will take care of you, Apo. Nangangakong wika ni Don Armando. Uminit ang puso ni Isabela sa pag-aalalang ipinakita ng matanda. Salamat po, Lolo. Hindi ako makapaniwalang magkakaroon na ako ng apo sa tuhod. Bakas ang kaligayahan sa mukha ng Don. Nagpasalamat siya na hindi na nag-usisa pa ang abuelo tungkol sa ama ng dinadala niya. Marahil ay nasabi na ng ate Rory niya sa matanda ang sitwasyon niya. Nagpasya siyang huwag nang sabihin sa mga ito ang pangalan ni Marco upang hindi na mamroblema pa pati ang mga ito. Sa pagdating ni Don Armando Leviste sa buhay ni Isabela, sa isang iglap ay nagbago ang buhay ng dalaga. Sa hiling ng matanda, lumipat sila ng kapatid sa mansyon ng mga Leviste sa Maynila. Ipinaayos din ng Don ang apelido niya upang maging legal siyang Leviste. Hindi siya makapaniwala na sa isang iglap ay naging apo siya ng bilyonaryong hasyendero. Sa kabila ng kalagayan, nagpatuloy si Isabela sa pagpasok sa ospital. Subalit sa sumunod na mga linggo ng pagbubuntis, muli ay isinugod siya sa ospital. Ayon sa doktor ay masela ng unang trimester ng pagbubuntis niya. Kailangan mo munang ihinto ang pagpasok sa ospital, Isabela. Wika ng ate Rory niya. Tumango si Isabela sa kapatid. Hindi man niya gusto na ihinto ang internship, ay kailangan niyang unahin ang kapakanan ng batang dinadala. Mas mabuti siguro na iuwi muna kita sa hasyenda, iha. Makakabuti yun sa kalagayan mo. Wika naman ni Don Armando. Pumayag si Isabela sa abuelo. Gusto rin kasi niyang mabisita ang ancestral mansion ng mga Leviste na matatagpuan sa hasyenda ng pamilya sa Iloilo. Ilang araw paglabas ni Isabela ng ospital, bumiyahe sila ng abuelo pauwi sa probinsya nito. Hindi nila kasama ang kapatid at si Levi dahil abala ang mga ito sa trabaho bago ang nalalapit na kasal ng dalawa. Lolo, gaano kalayo ang hasyenda mo mula dito sa airport?
Tanong ni Isabela sa matanda. Pagdating nila sa paliparan ay isang driver ang sumundo sa kanila. Kulang 2 oras na biyahe, iha. Sagot ng matanda bago bumaling sa driver na sumundo sa kanila. Nasa hacienda ba si Marco, Carlos? Opo, Don Armando. Siya sana ang susundo sa inyo kaso biglang nagka-problema ang isang kabayo. Natigilan si Isabela. Sinong Marco, Lolo? Hindi ko pa ba nababanggit sa'yo si Marco, iha? Umiling siya. Siya ang isa sa mga pinagkakatiwalaan kong tauhan. Isa siyang veterinaryo, kaya siya ang nag-aasikaso sa mga hayop sa hacienda. Kababata siya ni Levi. Parang apo na rin ang turing ko sa batang yun. Makikilala mo siya mamaya. Kasing edad po ni Kuya Levi? Oo, iha. Bakit mo naitanong? Wala po, Lolo. May kapangalan kasi siya. Siguradong kapangalan lang dahil imposibleng iisa ang Marco na yun at ang Marco na daddy ng anak ko. Anya sa isip. 2 oras ang nakalipas, nakarating sila sa hacienda. Namangha si Isabela nang matanaw ang magarang mansyon ng mga Leviste. Subalit unti-unting nalaglag ang panga niya, hindi dahil sa ganda ng mansyon, kundi dahil sa lalaking nakatayo at naghihintay sa bukana niyon. Oh my God! Ang Marco na tinutukoy ni Lolo ay ang daddy rin ng baby ko. Hindi makapaniwalang wika niya sa isip. Apo, are you okay? Baling sa kanya ng abuelo. Napalunok siya. Ayos lang po, Lolo. Sagot niya kahit ang totoo ay tila hinahabol ng kabayo ang tibok ng puso niya. Pagbaba niya ng sasakyan, agad na napunta sa kanya ang mga mata ni Marco. Kita niya ang pag-awang ng mga labi ng binata. Kung hindi lang siya nabigla rin, ay nangiti siya sa reaksyon nito. Marco, iho, mabuti't nandito ka. Wika ni Don Armando. Mula sa kanya ay tila napilitang bumaling si Marco sa matanda. Don Armando, kamusta ang biyahe ninyo? Mabuti, iho. Siya nga pala, I would like you to meet my granddaughter, si Maria Isabela. Isabela, apo, si Marco. Isa sa mga pinagkakatiwalaan kong tauhan dito sa hacienda. Ibinalik ni Marco ang tingin sa kanya. Don Armando, magkakilala na kami ng apo nyo. Oh, magkakilala na kayo ni Maria Isabela? Iha, totoo ba ang sinasabi ni Marco? Binalingan siya ng abuelo. Tumango siya. Nagkakilala na po kami sa Maynila ni Marco, Lolo. Natawa ang matanda. Tingnan mo nga naman, nagkakilala na pala kayong dalawa. Talagang napakaliit ng mundo. Lalo ka magugulat kapag sinabi kong siyang nakabuntis sa akin, Lolo. Anya sa isip. Bueno, Marco, magtatagal dito ang apo ko. Nagdadalang tao siya at masela ng pagbubuntis niya. Nagpa siya siyang dumito muna sa hacienda. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Damutla ang gwapong muka. Buntis ka, Isabela? Lumunok siya at tumango. Oo, buntis ako. My granddaughter is 6 weeks pregnant, iho. Wika ni Don Armando. Napakurap-kurap si Marco. Bumukas ang bibig nito. Subalit bago makapagsalita ang binata ay inunahan na niya ito. Lolo, gusto ko munang magpahinga agad. Pwede bang magpasama ako kay Marco paakit sa kwarto ko? Agad na tumango ang abuelo. Sure, iha. Nakahanda na ang silid mo. Katabi yun ng master's bedroom. Marco, iho, ikaw na maghatid sa apo ko. Ako na pong bahala kay Isabela. Ani Marco. Dala ang maleta niya ay nauna ang binata papasok sa mansyon. Walang inig na sumunod siya sa lalaki sa ikalawang palapag hanggang sa nakapasok sila sa silid na tutuluyan niya. Pagkatapos isara ni Marco ang silid, ay agad na hinarap ni Isabela ang binata. Idinaan niya sa mahinang tawa ang kabang nararamdaman. Marco, hindi ko alam na dito pala kita matatagpuan. Konektado ka pala kay Lolo? What a coincidence. Hindi rin ako makapaniwala na ikaw pala ang kapatid ni Rory. Na ikaw ang apo ni Don Armando. Namamanghang sagot nito. Hindi ka naniniwala sa multo, pero mukha kang nakakita ng multo kanina. Tukso niya kahit na ganun din naman ang naging reaksyon niya. Hindi ito ngumiti. Sa halip ay seryosong bumaling sa tiyan niya. You're pregnant? Tumikim siya at sumeryoso. Oo, buntis ako, Marco. Ikaw ang ama. Muling umawang ang mga labi ni Marco. Sandaling pumikit. Nang dumilat ay namumula ang mga mata. Magiging ama na ako. Oo, Marco. Pero hindi kita oobligahin na panagutan ng batang dinadala ko. Pananagutan ko ang dinadala mo, Isabela. That's my child, and I will take responsibility for it. Let me take responsibility. Hindi ko papayagan lumaki na walang ama ang anak ko. Natigilan siya sa sinabi nito. May init na gumapang sa dibdib niya.
Oh, okay. Kung gusto mong akuin ng responsibilidad, hindi kita pipigilan. Hindi ko ipagkakait ang karapatan mo sa bata. Thank you, Isabela. Ngumiti siya. Hindi mo kailangan magpasalamat. Tayong dalawa ang gumawa nito. Hindi naman to mabubuo kung wala ang sperm cell mo, no? Bahagya itong natawa bago muling sumeryoso. Kailangan natin kausapin ng lolo mo para pag-usapan ng magiging kasal natin, Isabela. Namilog ang mga mata niya. Hep, teka, anong kasal? Pumayag akong panagutan mo tong dinadala ko, pero walang kasal na mangyayari, Marco. Ayaw mo magpakasal? Bakit tayo magpapakasal? Hindi naman natin mahal ang isa't isa. Na hindi ko alam ang buong pangalan mo. Wala akong alam sa'yo maliban sa first name mo at trabaho mo. Marco Antonio Del Valle. That's my full legal name, Isabela. I'm 32 years old, licensed veterinarian. Sa Manila ako pinanganak ng mga magulang ko. 3 taon ako nang iuwi ako ng mga magulang ko dito sa Iloilo. Dito sila nagtrabaho sa Hacienda de la Viste, kaya dito na rin ako lumaki. 15 taong gulang ako nang mamatay sila sa isang aksidente. Si Don Armando ang tumulong sa akin para makatapos ako ng pag-aaral. Nang makatapos ako ng kolehiyo, nagpunta ako sa Amerika dahil sa scholarship program na natanggap ko sa isang universidad doon. Ilang taon ako nanatili sa Amerika para sa master's degree ko. Sandali rin ako nagtrabaho noon bago ako bumalik dito sa Iloilo. Namamanghang napatitig siya sa binata pagkatapos ng mga sinabi nito. Kung mayroon ka pang gustong malaman tungkol sa akin, magtanong ka lang at sasagutin ko, Isabela. Tumikhim siya. Hindi dahil alam ko na ang talambuhay mo, magpapakasal na ako sa iyo, Marco. I won't marry someone I don't love. Kahit na tatay pa siya ng anak ko. Ikaw ba, payag ka magpakasal sa babaeng hindi mo mahal? Sandali itong natigilan, pagkatapos ay lumunok. Natututunan ng pagmamahal, Isabela. Hindi sa lahat ng tao applicable yan, Marco. Paano kung hindi mangyari sa atin? Hindi lang tayo ang kawawa. Kawawa rin ang magiging anak natin. Wala pa namang divorce dito sa Pilipinas. Pero kapag nalaman ng lolo mo na ako ang ama ng batang dinadala mo, igigiit niyang magpakasal tayo. Hindi niya tayo mapipilit, Marco. Ako ang bahalang kumausap kay lolo. Pagkatapos yung sabihin ni Isabela ay may kumatok sa pinto ng silid. Nang buksan niya yon ay tumambad ang isang kasambahay. Senyorita, pinapasabi po ng lolo niyo na kung tapos na kayong mag-usap ni Doc Marco, magtungo daw po kayo sa library. Wika ng kasambahay. Natigilan siya. Alam ni lolo na kaya kita'y sinama dito ay para kausapin ka? Baling niya kay Marco. Hindi ako sigurado, Isabela. Humuso na lamang siya at naglahad ng kamay sa ama ng magiging anak. Nagtatanong ang mukhang tiningnan niyo ni Marco. Ngumiti siya. Ngayong magkakaanak tayo, mas mabuti na maging magkaibigan tayo, hindi ba? So, friends, Doc Marco? Tumango ito bago tipid ng ngumiti. Alright, let's be friends, Doktora Isabela. Bahagya siyang natawa. Hindi pa ako lisensyado, Marco. You're already a graduate of med school. Ibig sabihin, doktor ka na. Natatawang binawi niya ang kamay. Halika na nga sa library. Tumango ito. Iginiya siya ni Marco sa silidaklatan ng mansyon. Naabutan nila roon ng abuelo. Napag-usapan niyo na ba kung kailan ang petsa ng kasal ninyo? Salubong na tanong sa kanila ng matanda. Napaawang ang mga labi ni Isabela. Ngumiti si Don Armando. Si Marco ang ama ng dinadala mo, hindi ba, Apo? Paano niyo po nalaman, Lolo? Paanong hindi ko malalaman, Apo? Hindi niyo itinago ang ekspresyon niyo nang makita kayo kanina. Pareho kayong namutla nang banggitin ko ang tungkol sa pagbubuntis mo. Bueno, napagkasunduan niyo na ba kung kailan ang kasal? Balak niyo bang sumabay kina Aurora at Levi? Lolo, nag-usap na kami ni Marco. Hindi kami magpapakasal. Pananagutan niya lang ang anak ko. Walang kasal na mangyayari. Hindi rin namin kailangan magsama. We'll just be co-parents of this child. Nagsalubong ang mga kilay ng Don. Maria Isabela, iha. Hindi namin mahal ni Marco ang isa't isa. I won't marry someone I don't love, Lolo. Matututuan yung mahalin ni Marco ang isa't isa, Apo. Lalo na't magkakaanak na kayo. Love can develop through marriage. Patunay rin ang nangyari sa amin ng asawa ko, ng lola ni Levi. Umiling siya. Walang kasiguradahan ng bagay na yan, Lolo. Permanenteng desisyon ng pagpapakasal. Magpapakasal lang ako sa lalaking sigurado akong mahal ko. Mas mabuting irespeto natin ang desisyon ni Isabela, Don Armando. Tama siya. Pwede kaming maging magulang na hindi kailangan matali sa isa't isa. Pinapangako ko sa inyo, hindi ko pababayaan ang apo nyo at ang magiging anak namin. Wika naman ni Marco. Napabaling si Isabela kay Marco.
Hindi niya inaasahan na susuportahan siya ng binata. Napangiti tuloy siya rito bago ibinalik ang tingin sa abuelo. Si Lolo, nagkasundo na kami ni Marco na hindi magpakasal. Isang buntong hininga ang pinakawalan ng matanda. Kung yan ang gusto nyo ay wala akong magagawa. Hindi ko naman kayo pwedeng tutukan ng baril para lamang mapapayag na magpakasal sa isa't isa. Thank you, Lolo. Kung wala na kayong sasabihin, babalik muna ako sa silid ko. Mag-aayos ako ng gamit at magpapahinga. I'll call you for dinner later, Iha. Anito at bumaling kay Marco. Marco, iho, dito ka muna at may kailangan tayong pag-usapan. Mag-isang nilisan ni Isabela ang library. Samantala, nang maiwan si Marco kasama si Don Armando sa silid, ay seryoso siyang tiningnan ng matanda. Marco, what is that all about? Wala kang planong pakasalan ng apo ko? Maliit na ngumiti siya sa matanda. Kung ako masusunod, gusto kong pakasalan si Isabela, Don Armando. Gusto ko siyang maging asawa. Really, iho? Mahal ko ang apo niyo, Don Armando. Siya ang babaeng na ikwento ko sa inyo na nakilala ko sa Maynila. Pag-amin ni Marco sa matanda. Mahal ko si Isabela at gusto ko siyang pakasalan. Pero nire-respeto ko ang gusto niya. Una pa lang na lumapat ang mga mata ni Marco kay Isabela, ay nakuha na ng dalaga ang puso niya. Pagkatapos na nangyari sa kanila, ni minsan ay hindi nawaglit sa isipan niya ang babae. Gusto na nga sana niyang bumalik sa Maynila para hanapin si Isabela. Hindi lang niya maiwan ang hasyenda dahil naging abala si Don Armando sa Maynila. Subalit sinong mag-aakala na ang apo pala ng Don ay ang siyang babaeng laman ng kanyang isip. At nang malaman niyang nagbunga ang nangyari sa kanila ni Isabela, hindi niya maipaliwanag ang ligayang lumukob sa dibdib. Kung ganun ay, anong plano mo? Tanong ni Don Armando. Plano kong paibigin muna ang apo ninyo, Don Armando. Gagawin ko lahat para makuha ang loob ni Isabela. Hanggang sa huli, mapapayag ko siyang magpakasal sa akin. Tila nasisiyahang tinapik nito ang balikat niya. Very good, Marco. Gawin mo lahat para mapaibig mo ang apo ko. Ikaw lang ang lalaking gusto ko para sa kanya. Hindi rin ako papayag na lumaking bastardo ang aking apo sa tuhod. Hindi rin ako makapapayag na mapunta siya sa ibang lalaki, Don Armando. Ngumiti ang matanda. Mabuti na lang pala at hindi ko itinuloy ang legal na pag-ampun sa iyo noon, Marco. Nag-alok si Don Armando na legal na ampunin si Marco noon. Subalit hindi pumayag ang binata. Gusto niya kasing patuloy na dalhin ang apelyido ng ama. Ngayon ay pinagpapasalamat ni Marco ang pagtanggi sa matanda. Samantala, ng gabing yun ay kausap ni Isabela ang kapatid sa video call. Golantang ang ate Rory niya nang sabihin na si Marco ang ama ng dinadala. Anong naging reaksyon ni Lolo? Magpapakasal ba kayo ni Marco? Hindi ate, bakit kami magpapakasal? Wala naman kaming relasyon at hindi namin mahal ang isa't isa. Wala ka nararamdaman kay Marco? Bakit may nangyari sa inyong dalawa? Kinagat niya ang ibabang labi. Well, attracted ako sa kanya at nakainom ako ng gabing yun. Pero hindi ko siya mahal ate. Magpapakasal lang ako sa lalaking sigurado akong mahal ko. Pumayag si Lolo na hindi kayo magpakasal ni Marco? Tumango siya sa kapatid. Wala namang magagawa si Lolo ate. Kapag pinilit niya ako, tatakas ako dito pauwi ng Maynila. Bahagyang natawa si Rory. Ilang sandali pa silang nag-usap bago siya nagpaalam dito. Kinabukasan ng umaga, nagising si Isabela na masama ang pakiramdam. Pagkatapos niyang magsuka ay hinang-hina ang pakiramdam niya. Isabela, gising ka na? Kalalabas lang niya ng banyo nang marinig ang boses ni Marco sa labas ng silid. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad ang binata hawak ang isang tray ng pagkain. Morning, Marco. Tipid ang hiting bati niya. Magandang umaga, Isabela. Sinabi ni Don Armando na laging hindi maganda ang pakiramdam mo sa umaga, kaya inakyat ko ng almusal mo. Inilapag nito ang tray sa mesa at nilapitan siya. Kumusta ang pakiramdam mo? Namumutla ka? Nanghihina ako at medyo nahihilo. Ganito talaga ako sa umaga. Then just stay on the bed, Isabela. Iginiya siya nito paupo sa kama. Pagkatapos ay inabot nito ang tasa ng tsaa sa kanya. Sabi ni Lolo, ito daw ang iniinom mo sa umaga bago mag-almusal. Salamat, Marco. Bakit ikaw nagdala nito? Wala bang kasambahay? Meron pero ayokong iasa sa kasambahay ang obligasyon ko sa'yo. Tiningala niya ang binata. Ha? Anong obligasyon? Ngumiti si Marco. Ipinangako ko sa'yo na gagampanan kong obligasyon ko sa magiging anak natin, hindi ba? Siyempre, kasama ron ng pag-aalaga ko sa mami niya. Kaya nga ako nagsabi sa lolo mo na dito muna ako pansamantalang maninirahan sa mansyon para maasikaso kita at ang baby natin.
Kagabi habang naghahapunan sila, ay ipinaalam ng lolo niya na sa mansyon pansamantalang maninirahan si Marco. Hindi pa niya naiinom ang tsaa, subalit pakiramdam ni Isabela ay tila may mainit na bagay na gumapang sa dibdib niya. Di ba may trabaho ka, Marco? Paano ang trabaho mo? Ayon sa abuelo, bukod sa trabaho sa hasyenda, ay on-call veterinarian si Marco sa iba't ibang animal clinic sa probinsya. Isa rin kasing veterinary surgeon ang binata. Don't worry about my work. Ikaw at ang baby natin ang priority ko. Ilang linggo pa lang tong anak natin, spoiled na agad sa daddy Ngumiti ito. Masama ba yun? Hindi naman, di ba? Kahit nasa tiyan pa lang ang baby natin, gusto kong maramdaman na niya na mahal siya ng daddy niya, na nagpapasalamat ako sa pagdating niya. Teka Marco, umagang-umaga, wag mo akong paiyakin. Namilog ang mga mata nito. Naiiyak ka? Hormones, pati moods ko, sensitive kasi. Ang babaw tuloy ng luha ko. Lumuhod si Marco sa harap niya. Sinalubong ang mga mata niya at hinawakan ng isang kamay niya. I'm sorry, Isabela. Don't worry, I'll take note. Hindi ako magsasabi o gagawa ng mga pwedeng ikaiyak mo. Thank you, Marco. I'm sorry you have to go through this. I'm sorry you have to stop your internship to prioritize your pregnancy. Alam ko mahirap ang pagbubuntis at kung pwede lang sana na ako nang mahirapan. Kaso hindi naman pwede. Kaya aalagaan na lang kita sa abot ng makakaya ko. Sumimangot siya kasabay ng pag-iinit ng sulok ng mga mata. Marco, akala ko ba hindi mo ko paiiyakin? Ano yung ginagawa mo? Ha? Nakakaiyak ba yun? Tila inosenteng tanong nito. Oo kaya, bahagya itong natawa. I'm sorry. Sige na, ubusin mo na yung tsaa mo. Habang inuubos niya ang tsaa ay inayos naman nito ang bed table para ilapag doon ang almusal niya. Pagkatapos maubos ang tsaa ay bahagya ng umayos ang pakiramdam ni Isabela. Nag-breakfast ka na, Marco? Tapos na ako. Sumabay ako sa lolo mo kanina. Ikaw, kumain ka na. Sa halip na sundin ay pinagmasdan niya ang binata na nakaupo sa silya katabi ng kama niya. Bagong ligo ito at mamasa-masa pa ang may kahabaang buhok. Nakaputing t-shirt ito, kupas na maong at itim na boots. Anak, sigurado ako na gwapo o maganda kapag labas mo. Hindi lang mami mo ang maganda. Ang gwapo-gwapo rin ng daddy mo. Anya sa isip. Bakit hindi ka pa kumakain? Ayaw mo ba sa almusal, Isabela? Tanong ni Marco. Ha? Hindi. Gusto mo bang subuan kita? Napakorap siya at bahagyang natawa. Anong subuan? Grabe naman yun, Marco. Buntis lang ako, hindi naman ako imbalido. Ngumiti ito. Kung ganun, kumain ka na. Ikaw, dito ka lang ba? Panonoorin mo lang ako? Ayaw mong subuan kita eh. Pabirong sagot nito. Hindi ako sanay na pinapanood kapag kumakain, Marco. Nako-conscious ako. Gusto mong umalis ako? Naiilang siya na nakatingin lang sa kanya ngayon ng binata. Subalit ayaw naman niyang umalis to. Sige, dito ka lang. Kwentuhan mo na lang ako habang kumakain ako. Kwentuhan mo ko ng buhay mo dito sa Iloilo. Baka mabagot ka, Isabela. Puro hayop lang ang ikukwento ko sa'yo. Mahilig din naman ako sa hayop, Dok. Pero exempted yung mga asal hayop. Natawa ito bago nagsimulang magkwento tungkol sa mga hayop na inaalagaan nito sa hasyenda. Gusto ko ring makasakay ng kabayo, Marco. Sabi ni Ate Rory, mabait daw yung mga kabayo ni Lolo dito sa hasyenda. I can't let you ride while you're pregnant. Delikado, Isabela. Kahit hindi naman patatakbuhin? Hindi pa rin pwede. Ang strict naman ng daddy mo, baby. Masyadong overprotective. Nag-iingat lang, Mommy. Namula ang mukha niya nang marinig ang salitang Mommy mula kay Marco. Napainom tuloy siya ng tubig. Okay ka lang, Isabela? Tumango siya. Okay lang. Tapos na akong kumain. Hindi mo naubos ang pagkain mo. Busog na ako. Baka maisuka ko rin kapag pinili kong ubusin. Ngumuso ito bago kinuha ang isang piraso ng prutas at isinubo yun. Wala sa sariling napatingin siya sa mga labi ni Marco. Bigla ay bumalik sa kanya ang mga halik na pinagsaluhan nila ng gabing yon. Isabela? Napalunok siya. Wala ka bang gagawin ngayon, Marco? Dito lang ako sa hasyenda. Bakit? Gusto ko sanang maglibot dito sa hasyenda. Ayoko dito lang ako sa kwarto. Nakakabagot. Maayos na ba ang pakiramdam mo? Oo, maayos na. Sige, babalikan kita dito. Ibababa ko lang to. Ipapahanda ko rin yung golf cart. Pag-alis ni Marco ay inayos niya ang sarili. Pagkatapos niyang maligo ay bumaba siya ng silid. Naabutan niya sa sala ang abuelo.
Apo, kamusta ang pakiramdam mo? Maayos na po, Lolo. Mabuti naman. Nabanggit ni Marco na gusto mong mamasyal. Opo, gusto ko maglibot dito sa hasyenda. Makakabuti nga kung masinagan ka ng araw at makalanghap ng sariwang hangin, iha. Ilang sandali pa ay dumating na si Marco. Ready ka na, Isabela? Excited na tumango siya. Ngumiti si Marco. Teka, isuot mo muna tong sombrero para hindi ka mainitan. Maaga pa naman, Marco. Hindi pa mainit sa balatang init. Sige na, isuot mo na. Okay po. Ngumiti ito at ipinatong sa ulo niya ang dalang straw hat. Bagay ba sa akin? Nakangusong tanong niya. Masuyo itong tumango. Bagay. Bagay na bagay. Nag-init ang mukha niya sa pamumuri nito. Sus, halika na nga. Iginiya siya ni Marco sa golf cart na naghihintay sa kanila. Habang naglilibot sila sa hasyenda ay namabangha si Isabela sa mga nakikita niya. Ang sarap pala dito, Marco. Ang lamig ng hangin. Puro berde ang paligid. Hindi tulad sa Maynila na puro usok. Tumango si Marco. Kaya rin ayoko sa syudad dahil puro polusyon. Mas gusto ko dito sa probinsya. Namilog ang mga mata niya habang pinapasadahan ng tingin ang mga punong kahoy na nadadaanan nila. Puno ba yun ng santol? Ang daming bunga. Baling niya kay Marco. Panahon kasi ng santol ngayon. Nakagat niya ang ibabang labi. Gusto ko ng santol, Marco. Ikuha mo ko. Ha? Gusto mo ng santol? Oo, gusto daw ng anak mo ng santulo. Kuha ka raw, Daddy. Natawa ito. Ilang santol daw ba ang gusto ni baby? Marami, mga 10. Kaya mong ubusin yun? Kaya ko yun. Dali na, Marco. Naglalaway na yata ako, oh. Okay, ito na. Natatawa ang sagot nito. Inihinto nito ang sasakyan bago siya inalalayan pababa at iginiya sa malaking puno ng santol. Ang taas pala. Hindi mo abot ang mga bunga, Marco. Wala bang pangsungkit? It's okay. Madali lang akitin yan. Anito at nagsimulang hubarin ang suot na boots. Marunong ka? Natawa ito. Doktora, dito ako lumaki sa hasyenda. Kahit anong puno, kaya kong akitin. Really? Kahit puno ng kawayan? Ipil-ipil? Puno ng kamatis? Humalakhak si Marco. Anak, yung mami mo, pinapatawa ako. Natawa rin siya. Ikaw kasi, sabi mo kahit anong puno. Okay, kasalanan ko. Sige na, umakyat ka na. Nagwawala na yung anak mo. Gustong-gusto na ng santol. Ito na po, mami. Nakangiting sagot nito. Pinanood niyang akyatin ni Marco ang puno ng santol. Tila wala ngang kahirap-hirap na ginawa yun ng binata. Isabela, ako nang pupulot mamaya ng mga yan. Saway ni Marco nang pulutin niya ang mga nilaglag nitong bunga ng santol. Okay lang, Marco. Kaya ko naman. Tiningala niya ang binata. Bigla ay napatitig siya sa matipunong mga braso nito. Kung kanina ay naglalaway siya sa santol, ngayon ay tila naglalaway na siya sa braso ni Marco. Teka anak, wag mo sabihing naglilihi ka rin sa daddy mo. Wika niya sa isip. Nanatili tuloy siyang nakatitig kay Marco hanggang sa makababa ito ng puno. Hala, nadumihan ng t-shirt mo, Marco. Ayos lang, magpapalit na lang ako. Malapit lang dito yung kubo ko. Doon na muna tayo para makain mo rin yung mga santol mo. May mga gamit naman doon. Bumalik sila sa sasakyan. Habang patungo sa kubo nito ay panay ang sulyap ni Isabela sa katabi. Bakit, Isabela? May dumi ba ako sa muka? Baling sa kanya ni Marco. Wala, na-amaze lang ako. Ang galing mo umakyat sa puno. May future ka, Doc. May future maging Spider-Man? Spider-Man ka dyan? Baka akyat bahay gang. Ang gwapo ko ng mga akyat bahay gang, mami. Sa bagay, kung ikaw ang mag-aakyat bahay, baka kusa pang ibigay sa'yo ng mga babae ang nanakawin mo. Napahagik-gik na sagot niya. Napansin niya ang pamumula ng leeg ni Marco. Teka baby, kinikilig yata ang daddy mo, oh. Namamanghang wika niya sa isip. Pupunahin sana niya ang reaksyon nito nang ihinto nito ang golf cart sa harap ng isang kubo. Dito ka muna sa kusina, magpapalit lang ako ng damit. Ni Marco pagpasok nila sa loob. Modern bahay kubo yun ni Marco. May sala, kwarto at banyo. Kompleto rin sa mga modernong gamit. Pagbalik ni Marco ay agad nitong sinimulang balatan ang mga kinuhang santol. Ikaw lang ang mag-isang nakatira dito sa kubo, Marco? May bahay ako sa labas ng hasyenda, pero kapag ginagabi ako dito na ako natutulog sa kubo. Inilapag nito sa plato ang isang santol na natapos balatan. Anong gusto mong sausawan? Toyo at suka. Ha? Toyo at suka?
Sigurado ka? Ayaw mo ng asin? Toyo at suka ang gusto ko. May problema ba dun, Dok? Naaaliw na umiling ito at gumawa ng sausawan. Walang problema. Baka magtampo pa ang anak natin at pumangit kapag hindi nasunod ang mami. Sus, imposibleng pumangit to, no? Ang gwapo kaya ni Daddy. Ang ganda rin ng mami. Nag-init ang mukha niya sa sinabi nito. Sa halip na sumagot ay nakangusong kumain na lang siya ng santol. Grabe, ang sarap nito, Marco. Mukha nga sarap na sarap ka. Kumain ka rin, Marco. Ikaw ang nagpakahirap nito, kaya dapat tikman mo man lang. Kumuha siya ng isang piraso ng hiniwang santol at iniumang sa bibig nito. Nang isubo yun ni Marco ay tumama ang labi nito sa daliri niya. Muntik na siyang mapaigtad sa gumapang na kuryente sa balat niya. Ano, masarap di ba? Tanong niya, binaliwala ang biglang pagwawala ng puso. Masarap nga. Matamis ang santol dito sa hasyenda. Tumango siya at nagpatuloy sa pagkain. Sa gitna ng pagsubo niya ay biglang napasinghap si Marco. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang may dugo ang daliri nito. Nahiwa pala ang binata. Marco, nahiwa ka. Gamutin natin. May first aid ka ba dito? Meron. Iniwan nito ang ginagawa at kinuha ang first aid kit sa banyo. Ako nang gagamot. Akin na yung kamay mo. Presenta niya. Sigurado ka? Marco, ito ang specialty ko. Well, pareho lang naman tayong doktor pero mas mabuting ako nang gumamot sa'yo. Nakangusong inilahad nito sa kanya ang nasugatang kamay. Maingat na ginamot niya yon. Mabuti na lang mababaw lang tong sugat mo. Next time mo kung saan-saan ang tingin, Dok. Kasalanan mo yata, doktora. Ha? Bakit naman naging kasalanan ko? Nakakatuwa ka kasing panoorin kumain. Bakit? Mukha ba akong clown na kumakain? Natawa ito. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang ganda mo kasi kaya napapatitig ako sa'yo. Namula ang mukha niya. Anak ko, binubola yata ako ng daddy mo. Hindi ako lumaking bolero, Isabela. Ngumuso siya, pinipigilang mangiti. Okay na tong daliri mo. Huwag mo na lang munang alisin ng balot para hindi ma-impeksyon. Huwag ka na rin magbalat ng santol. Tama na tong nabalatan mo. Thank you, doktora. Ako nga dapat ang mag-thank you sa'yo eh. Umakyat ka ng puno para sa mga santol na to. Nasugatan ka pa sa pagbabalat. It's nothing. Basta para sa inyo ni baby, gagawin ko lahat. Tila may mainit na kamay na humawak sa puso niya. Narinig mo yun, anak? Mahal na mahal ka agad ng daddy mo, oh. Ibinalik niya ang tingin sa nakangiti si Marco. Thank you daw, Daddy Marco. Bago pa niya mapigilan ang sarili ay pinatakan niya ito ng halik sa pisngi. Natigilan si Marco, napakurap-kurap. Bigla ay namula naman si Isabela. Thank you, kiss lang yun, Marco. Gusto ko lang ipakita na na-appreciate ko ang effort mo. Okay, sige. Kumain ka lang dyan. Itatabi ko lang tong first aid kit. Bago magtanghali ay nakabalik na sila ni Marco sa mansyon. Kasabay nilang nanananghalian ng abuelo. Alauna ng hapon ay nagpaalam si Marco. Pupunta ako sa klinik sa bayan. May gusto ka bang ipabili sa akin, Isabela? Wala naman. Sige, tawagan mo lang ako kapag meron na. Nasa iyo na ang number ko. Nakangiting tumango siya. Okay, ingat ka, Marco. Gumanti ito ng ngiti. Mag-ingat ka rin, Isabela. Tawagan mo agad ako kung may kailangan ka. Nandito naman si Lolo at ang mga kasambahay. Pero ako ang ama ng anak mo, Isabela. Opo na, sige na. Para sa ikapapanatag mo, Daddy Marco. Pag-alis ni Marco ay nagpahinga siya. Lubog na ang araw nang makauwi ang binata. Ayon dito ay marami itong naging pasyente sa klinik. Kinabukasan, muli ay dinalahan siya ng almusal ni Marco. Marco, ang dami nito. Hindi ko na nga naubos yung kahapon. Gusto mo yata akong maging patabaing baboy? Komento niya sa pagkaing dala ng lalaki. Natawa ito. Pandalawahang tao kasi yan, Isabela. Sabi mo ayaw mong pinapanood kang kumain. Kaya para hindi ka mailang, sasabayan na lang kita. Binalot ng init ang dibdib niya. Oh, okay. Akala ko kasi para sa akin lang to. Masyadong madami. Sabay silang nag-almusal ng binata. Ganoon din sa mga sumunod na araw. Sa ikalimang araw niya sa hasyenda, dinala siya ni Marco sa kwadra ng mga kabayo at iba pang hayop sa hasyenda. Para siyang bata na dinala sa carnival sa dami ng mga hayop na nakita niya. Ang cute naman ng mga kambing. May mga pangalan din ba sila, Marco? Tanong niya sa binata. May mga pangalan kasi ang mga kabayo sa hasyenda. Wala, Mami. Pwede bang bigyan natin ng pangalan yung isa? Itinuro niya ang isang puting kambing.
Tila bata pa yon dahil maliit kumpara sa mga kasama nito. Bagay sa kanya ang Snow White kasi puting-puti siya. Natawa si Marco. Okay, sige. Mula ngayon, may pangalan ng kambing na yan. Si Snow White. Pumalakpak siya. Pwede ba nating iuwi sa mansyon si Snow White? Gusto mong mag-uwi ng kambing sa mansyon? Napakorap na tanong nito. Gusto ko kasi siyang nakikita, Marco. Sige na, please. Iuwi natin si Snow White sa mansyon. Papayag naman siguro si Lolo. Pilitin mo muna ako. May pagbibirong sagot nito. Pinahaba niya ang uso. Please, Daddy Marco. Ang cute-cute kasi ng kambing. Nakakagigil, oh. Natatawang tumango ito. Okay. Iuwi natin sa mansyon si Snow White. Thank you, Daddy Marco. Sa tuwa niya iniyakap niya ang lalaki. Ramdam niyang natigilan si Marco, subalit natawa lang at masuyong hinaplos ang ulo niya. Anak, ang lakas ng trip ng mami mo. Gusto ng alagang kambing. Napilitan siyang kumalas dito para salubungin ang mga mata nito. Nagrereklamo ka ba sa mga trip ko? Parte to ng pagbubuntis, Marco. Wala po akong reklamo, mami. Iuwi natin ng kambing gaya ng gusto mo. Good. Nasisiyahang tango niya. Pagbalik nila sa mansyon ay dala nga nila ang batang kambing. Ganoon na lamang ang gulat ng Lolo Armando niya. Oh, bakit may dala kayong kambing? Gusto bang magpaluto ni Isabela ng kaldereta? Tanong ng matanda. Namilog ang mga mata niya. Lolo, hindi ko ipapakatay si Snow White. Aalagaan ko siya. Sinong Snow White? Yung kambing, Don Armando. Binigyan ng pangalan ng apo ninyo. Gusto raw niyang nakikita kaya iniuwi namin. Sagot ni Marco. Isabela, apo, baka naman maging kamukha ng kambing ang apo ko sa tuhod. Abay, wag naman. Sayang ang lahi natin. May pag-aalalang wika ng abuelo. Lo naman, paano magiging kamukha ng kambing ang anak ko? Hindi naman kambing ang tatay. Si Marco naman. Hayaan na po natin, Don Armando. Mahirap na hindi pagbigyan ng buntis. Natatawang ani Marco. Lolo, si Marco nga po payag, oh. Nakangusong ani Isabela. Nakangising napailing ang matanda. Hindi naman talaga tumatanggi sa'yo ang ama ng anak mo, iha. Napangiti si Isabela dahil totoo yun. Pinagbibigyan siya ni Marco sa lahat ng bagay. Ano man yata ang hingin niya sa binata ay ibibigay nito sa kanya. Habang lumilipas sa mga araw ay lalo pa silang napapalapit ni Marco sa isa't isa. Habang lalo niya itong nakikilala ay lalo niyang napapatunayan kung gaano ito kabuting lalaki. 3 linggo na siya sa hasyenda nang magpunta sila ni Marco sa ospital sa Iloilo City para sa check-up niya. Naroon kasi ang klinik ng OB-GYN na inirekomenda sa kanya ng doktor niya sa Maynila. Sa unang pagkakataon, narinig nila ang heartbeat ng anak. Pareho silang naluha ni Marco, subalit mas maraming iniyak ang binata kaysa sa kanya. Ako tong buntis at sensitive, pero ikaw tong iyakin sa atin, Daddy Marco. Pabirong tukso niya paglabas nila sa klinik. Nahihiyang ngumiti ang binata. Bahagya pa ngang namumula ang mga mata nito. I'm sorry. Hindi ko napigilan ang luha ko. I'm just really happy, Isabela. Nung mamatay ang mga magulang ko, pangarap ko na magkaroon ng pamilya. Hindi ako makapaniwalang matutupad na yun, na magkakaroon na ako ng anak. Hinawakan nito ang 2 kamay niya. Pangako, magiging mabuti akong ama. Hindi man ako kasing yaman ng lolo mo. Sisikapin kong ibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak natin. Magsisikap at magtatrabaho ako ng mabuti. Higit sa lahat, bubusugin ko siya sa pagmamahal. Naginit ang mga mata niya. Wala akong duda na magiging mabuting ama ka, Marco. Ngayon pa lang, ramdam na ng baby natin ang pagmamahal mo sa kanya. Masuyo itong humiti. Salamat, Isabela. Ganyan ba talaga kayo mga Ilonggo? Masyadong maalaga at malambing? Hindi ako sigurado sa iba. Pero ako, pinalaki ako sa pagmamahal ng mga magulang ko. Kaya gusto ko rin na ipapakita sa mga taong mahalaga sa akin ang pagmamahal ko sa kanila. Ang swerte naman pala ng ex-girlfriend mo, Marco. Ilan ang naging ex mo pala? Marami siguro, no? 2 lang naman. Nasaan na sila ngayon? Bakit kayo nagkahiwalay ng huling ex-girlfriend mo? Hindi niya maintindihan ang nararamdamang iritasyon sa ideyang may 2 babae na minahalang ama ng anak. Matagal na yun, Isabela. Nag-aaral pa ako. Huwag na natin pag-usapan. Bahagya siyang umirap. Mabuti pa nga't parang umiinit ang ulo ko. Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Nag-aalalang tanong nito. Nagwala ang puso niya sa pag-aalala sa tining nito. Wala, kumain na lang tayo. Gusto ko ng kaldereta pero hindi kambing, Marco. Ayaw kong kumain ng kapatid ni Snow White.
Natawa si Marco. Sumimangot siya. Bakit mo ako tinatawanan? Ang cute mong buntis, Isabela. Anito at marahang pinisil ang ilong niya. Napanguso na lang siya at nagpigil ng ngiti. Bago sila umuwi ng mansyon ay ipinasyal siya ni Marco sa syudad. Sa sumunod na araw, kahit na unti-unti nang bumubuti ang lagay ng pagbubuntis ni Isabela, hindi sumagi sa isip niya na bumalik sa Maynila. Masaya siya sa hasyenda, lalo na dahil alagang-alaga siya ni Marco. Araw ng Martes, habang nag-aalmusal sila ay nagpaalam sa kanya si Marco. Aalis pala ako pagkatapos ng almusal. Sa Aklan nung punta ko kaya baka gabihin na ako ng uwi. May pupuntahan akong animal shelter doon. Mag-ingat ka kung ganun. Salamat. Anong gusto mong pasalubong, Mommy? Buhangin galing sa Boracay? Natawa ito. Sa isla pa yun. Sa Kalibo lang ang punta ko. Joke lang naman yun. Basta umuwi ka lang ng safe, ayos na sa amin ni baby. Huwag ka mag-alala. Uuwi naman talaga ako ng ligtas. Bumaba ang tingin nito sa tiyan niya. Anak, ingat kayo ni Mommy ah. Huwag mong pahihirapan ng Mommy mo. Yes po, Daddy. Anya sa ipit na boses na ani mo bata. Kinuha rin niya ang kamay nito at idinantay sa tiyan niya. Ngumiti si Marco bago pumungay ang mga mata. Tawagan mo ako kapag may gusto kang ipabili, Mommy. Bago ito umalis ay kinintalan siya nito ng halik sa noo. Napapikit siya sa ginawa nito. I'll be home soon. Anito sa masuyong boses. Masuyo naman siyang ngumiti. Bye, Daddy Marco. Pag-alis ni Marco, nalibang siya sa pagpapakain sa alagang kambing. Nagbasa rin siya ng mga libro tungkol sa pagbubuntis at pagiging ina. Pagdating ng hapon ay sumama ang panahon at bumuhos ang malakas na ulan. Nako, walang tigil ang buhos ng ulan. Bakit kaya ganito ang panahon wala namang bagyo? Wika ni Aling Mersing, ang mayordoma sa mansyon. Nasa komedor si Isabela at kasamang kumakain ng sopas ang abuelo. Napatigil siya sa pagsubo. Nasa kabilang probinsya po si Marco. Ayos lang po kaya siya? Huwag kang mag-alala kay Marco, iha. Sanay bumiyahe sa ganitong panahon ng batang yun. Tumango siya at nabawasan ng pag-aalala. Nang dumilim ay tinawagan niya si Marco subalit hindi sumasagot ang binata. Bumalik ang pag-aalala sa dibdib ni Isabela lalo na't wala pa ring hinto ang buhos ng ulan. Lolo, hindi ko po makontak si Marco. Sabi niya tawagan ko siya kapag may kailangan ako pero hindi ko siya makontak. Baka walang signal dahil sa lakas ng ulan. Balita ko'y may bumagsak daw na poste sa kabilang probinsya. May gumuho rin na lupa malapit sa daan. Anima ng Mersing. Sana ayos lang po si Marco. Sambit niya. Hindi mapawi ang pag-aalala niya. Lalo pat lumalalim na ang gabi ay wala pa ang binata. Iha, mabuti pa yung makiat ka na sa silid mo at magpahinga. Hindi makabubuti sa iyo ang pag-aalala. Wika ng abuelo. Sinunod niya ang abuelo. Subalit pagdating sa silid, pumesto siya sa tapat ng bintana para abangan ang pagdating ng sasakyan nito. Anak, sana ayos lang ang daddy mo. Hindi ko kaya kapag may nangyaring masama sa kanya. Naiiyak na wika niya sa kawalan. Sa sandaling yun, bigla ay napagtanto niya na mahal na niya ang ama ng kanyang anak. Sa maiksing panahong magkasama sila ni Marco ay tuluyang nakuha ng binata ang puso niya. Kaya naman nang matanaw niya ang pamilyar na Wrangler jeep ni Marco, hindi na niya napigil ang sarili. Agad siyang bumaba para salubungin ang binata. Agad niyang niyakap ang lalaki pagpasok nito sa bulwagan ng mansyon. Isabela! Tila na biglang sambit ni Marco. Pinag-alala mo ko, Marco. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Naluluhang nag-angat siya ng tingin sa lalaki. Napaawang ang mga labi ni Marco. Lumunok at pumungay ang mga mata. I'm sorry kung pinag-alala kita, Isabela. Nasiraan ang sasakyan ko kaya ginabi ako ng uwi. Naiwan ko rin ang charger ng cellphone ko. Hinawakan nito ang muka at masuyong pinalis ang luhang tumakas doon. Patawad dahil pinag-alala kita. Gusto niyang mapapikit sa masuyong haplos nito. Ayos lang. Ang importante, ligtas ka nakauwi. Bumuntong hininga ito. I'm sorry. Nabasa ka na rin. Ngayon nang niya napansin na basa ang buhok ni Marco, maging ang pang-itaas. Bigla ay nahiya siyang kumalas dito. Hindi ko napansin na basa ka pala. Paano mo mapapansin? Sinugod mo agad ng yakap. Wika ng isang parte ng isip niya. Ang mabuti pa, umakyat ka muna para magbihis. Masuyong wika nito. Okay, ikaw din, baka magkasakit ka pa. Ipapahanda akong hapunan mo, iho. Wika ni Don Armando. Doon lang napansin ni Isabela na nasa likod niya ang abuelo.
Nang mapatingin siya sa matanda ay tila may kakaibang kislap sa mga mata nito. Aakyat muna po ako sa silid ko, Lolo. Paalam niya bago dumiretso sa hagdan. Hanggang sa makapagpalit siya ng damit ay hindi nawala ang malakas na tibok ng puso ni Isabela. Nakaupo siya sa kama at kinakalma ang sarili nang marinig ang boses ni Marco. Isabela? Nakabihis na ang binata nang bumungad sa kanya pagbukas ng pinto. Bagong ligo na ito. Marco, bakit nandito ka? Kumain ka na ba? Hindi pa. I wanted to check on you first. Tumikhim siya at mumuso. Okay naman ako. I'm sorry pinag-alala kita. Masuyong wika nito. Akma siyang sasagot nang bigla ay lumuhod si Marco sa harap niya. Sorry baby, pinag-alala ko kayo ni Mommy. Hindi na mauulit. Patawarin mo si Daddy please. Pagkausap nito sa nasa sinapupunan niya. Napuno ng init ang puso niya. Namuo ang luha sa mga mata. Tumayo ka nga dyan, Marco. Parang tanga naman to. Nag-angat ng tingin ng lalaki. Gusto ko lang humingi ng tawad sa anak natin kasi nag-alala kayo. Masama pa naman sa'yo ang ma-stress. Siyempre, paano hindi ako mag-aalala sa'yo? Ikaw ang daddy ng anak ko. Ayokong lumaki ang anak ko na walang ama, Marco. Noong una niyang matuklasan na buntis siya, tinanggap niya na mag-isa niyang palalakihin ng anak. Subalit nang dumating si Marco, sa isang iglap ay hindi na niya alam kung paano palalakihin ng anak nang wala ang ama nito. Kailangan niya sa buhay niya at ng anak si Marco. Tumayo ito at sinapo ang mukha niya. Pangako, hindi ako mawawala, Isabela. Hindi ko ipapahamak ang sarili ko. Ngayon pa na may dahilan na ako para lalong mabuhay. Tumango siya at ngumiti. Kung ganoon, kumain ka na. Masamang magpalipas ng gutom. Halika na sa baba. Hindi ka pa rin naghahapunan? Kumain na ako, pero baka ayaw mong kumain mag-isa kaya sasamahan kita. Ngumiti ang lalaki. Kung ayos lang sa'yo na samahan ako, halika na sa baba. Sabay silang bumaba sa kusina. Habang kumakain si Marco ay nagtanong siya tungkol sa lakad nito. Ikaw, anong ginawa mo sa maghapon, Mommy? Tanong nito. Nagbasa ako ng mga libro. Siyempre hindi ko nakalimutan na pakainin si Snow White. Pero ang hina niyang kumain, Marco, parang malungkot siya. It's their normal behavior. Goats are herd animals. Hindi siya dapat na hinihiwalay sa mga kasama niyang kambing. Ha? Bakit hindi mo yun sinabi sa akin? Parang iiyak ka kasi kapag hindi natin inuwi ang kambing. Ibalik na natin si Snow White sa pamilya niya. Bukas na bukas din. Gusto ko siyang nakikita lagi pero ayoko siyang malungkot. Natawa ito at pinisilang ilong niya. Huwag ka mag-alala. Ibabalik natin siya sa pamilya niya bukas. Thank you kasi pinagbibigyan mo ako sa mga kapritsyo ko. Napatitig ito sa kanya. Nagpipigil ng ngiti. Wala malakas ka sa akin. Gumapang ang kilig sa dibdib niya. Isabela? Untang nito nang mapansing nakatitig naman siya sa mga labi nito. Masarap ba yung adobo, Marco? Hindi kasi ako kumain kanina. Masarap. Gusto mong kumain? Gusto ko sana pero busog pa ako. Oh, pwede mo naman tikman na lang. Gamit ang tinidor ay tumusok ito ng karne at inabot sa kanya. Sa halip na tanggapin yon, hinila niya ang binata upang halikan. Ramdam niyang nabigla si Marco, subalit agad itong nakabawi. Sa isang iglap, nasa mukha niya ang isang kamay nito habang ang isa naman ay nasa baywang. Masarap nga yung adobo, Marco. Sayang hindi ako kumain kanina. Sambit niya nang maghiwalay ang mga labi nila. Gusto mo pa? Pilya siyang tumango. Subalit hindi natuloy ang paglalapat ng mga labi nila nang biglang pumasok ng kusina si Manang Mersing. Pareho silang tumikhim ni Marco at lumayo sa isa't isa. Oh, kumakain ka pa pala, Marco. Anang mayordoma. Manang, ang sarap ng adobo. Komento ni Isabela. Kumain ka ba kanina, iha? Hindi po pero natikman ko kay Marco. Nang ibaling niya ang tingin kay Marco ay namumula ang mukha nito hanggang leeg. Gusto niyang mapahalakhak. Anak, ang cute ng daddy mo. Sana sa kanya ka magmana. Hindi umalis si Manang Mersing sa kusina kaya tumayo na lang siya at nagtimpla ng gatas. Magpahinga ka ng mabuti, Isabela. Wika ni Marco nang ihatid siya nito sa silid niya. Teka, Marco. Ano yon? Ngumuso siya. Hindi pa ako nagtutoothbrush. Baka gusto mo rin tikman yung gatas na ininom ko. Lumunok ito. Pwede? Oo, pwede. Tinikman ko nga yung adobo sa lips mo eh. Muli ay tila inilipad siya sa ere nang lumapat ang mga labi nito sa kanya. Pareho silang hingal nang maghiwalay sila. Marco, untag niya sa namumungay na mga mata ng binata.
May bagong craving si baby. Ano daw yun, Mommy? Kiss, halikan mo pa raw si Mommy. Kinagat nito ang mapulang labi, tila pinipigilan ng ngiti. Pakisabi kay baby, hahalikan ko pa ang mommy niya. Muli ngang lumapat ang mga labi nito sa kanya. Subalit saglit lang yon dahil pagkatapos ay sa pisngi niya naramdaman ang mga labi nito. Hanggang sa paulanan nito ng halik ang buong mukha niya. Satisfied na ba si baby? Masuyong tanong ni Marco, kagat ang ibabang labing tumango siya. Good. Si mommy? Sabi ni Mommy, isa pa daw, dito sa lips. Natawa si Marco. Sa ikatlong pagkakataon sa gabing yon, sinakop nito ang mga labi niya. Good night, Isabela. Paalam ni Marco nang sa wakas ay maglayo sila. Good night, Daddy Marco. Masayang sagot niya. Kung hindi lang siya buntis ay baka gumulong na si Isabela sa kama nang mahiga siya roon. Nakatulog siya na nasa labi ang mga daliri. Kinabukasan na sorpresa siya nang madatnan ng kanyang ate Rory at si Levi sa mansyon. Ate, akala ko sa weekend pa ang uwi niyo. Ani Isabela sa kapatid. Masyadong excited tong si Levi eh. Nakangising sagot ni Rory. Kamusta ka dito? Lalo kang gumaganda, Isabela. Epekto ba yan ng sariwang hangin o dahil hiyang ka sa alaga ni Marco? Namula ang mukha niya. Oh, namumula ka. Aminin mo nga sa akin, mahal mo na yung daddy ng anak mo ano? Tukso ng kapatid. Nangingiting tumango si Isabela. Paanong hindi ate? Ang sarap niyang mag-alaga. Naniniwala na ako na Ilonggos are the best lovers. Humalakhak ang kapatid. Kailan kayo magpapakasal ni Marco? Anong kasal? Hindi ko naman alam kung mahal niya ako. Oo, alam niyang inalok siya ng kasal noon ng binata. Subalit yun ay dahil gusto nitong panagutan ng anak nila. Hindi dahil mahal siya nito. Sa mga kwento mo, parang pareho lang kayo ng nararamdaman sa isa't isa, Isabela. Hindi man hindi si Isabela. Ramdam niya na may nararamdaman din sa kanya si Marco. Subalit hindi niya sigurado kung pagmamahal din ba yun. Hindi ako sigurado ate. Baka ginagawa lang niya yun dahil sa bata. Bakit hindi mo tanungin? I can't ask him. Naduduwag ako. Kilala mo ko na prank ka pero pagdating kay Marco, parang nahihiya ako. Natatakot ako na baka hindi kami pareho ng nararamdaman. Ngumiti ang kapatid. Gusto mo ako ang magtanong? Wag na ate, kakausapin ko naman siya eh. Maghihintay lang ako ng tamang tiyempo. Dahil katulong siya ng kapatid sa pag-aayos ng kasal, nabawasan ang oras na magkasama sila ni Marco. Naging abala rin ito sa trabaho. Dumating ang araw ng kasal ng kapatid na hindi na naulit ang halik na pinagsaluhan nila ni Marco. Hindi rin nila napag-usapan yun. Anak, kung makikita mo ang mami mo ngayon, malalaglag siguro ang panga mo. Wika ni Marco habang nakatitig sa mukha ni Isabela. Nasa malawak na hardin sila ng mansyon kung saan nagaganap ang reception ng kasal. Niyaya siyang magsayaw ni Marco kaya nasa gitna sila at magkaharap sa isa't isa. Anak ko, ang bulero ng daddy mo. Natatawang sagot niya. Totoo, ikaw ang pinakamaganda ngayong araw na to, Maria Isabela. Isusumbong kita kay ate Rory. Natawa si Marco. No offense to Rory but you, Isabela, is the most beautiful to me. Isang kulay asul na gown ang suot ni Isabela. 4 na buwan na ang tiyan niya, subalit maliit pa ang baby bump niya. Hindi nga halata na buntis siya. Ikaw din, ang gwapo mo, Dok. Mas gwapo ka pa sa groom. Bagay na bagay kay Marco ang suot na barong. Ang pinsan niyang si Levi ang dapat na pinakagwapo ng araw na yon. Subalit para sa kanya ay nahigitan ito ni Marco. Oy baby, ang daddy mo nagbablush oh. Tukso niya nang makitang namula ito. Sabihan ba naman akong gwapo ng nanay ng anak ko? Paano hindi ako mamumula niyan? Ang cute naman ni Doc Daddy. Wika niya. Bago pa niya napigilan ng sarili ay pinatakan niya ito ng halik sa pisngi. Hindi niya inalintana na nasa gitna sila ng maraming tao. Nakakarami ka na sa akin, doktora ah. Ngumuso siya. Kung gusto mong gumante, ayos lang naman. Hindi kita pwedeng halikan dito. Nakatingin si lolo mo. Bakit? Saan mo na ako balak halikan at parang bawal makita ni lolo? Pilyong umiti lang si Marco at itinuloy siyang isayaw. Nang ibalik siya ni Marco sa mesa niya, ay naging abala siya sa pagkausap sa mga bisitang naroon. Ilan sa mga kakilala nila ng kapatid ay bumiyahe mula Maynila para dumalo sa kasal. Isabela, Diyos ko, ang gwapo pala ng daddy ng baby mo. Wala ba siyang kapatid? Pabulong na tanong sa kanya ni Mila. Sorry, nag-iisa lang si Marco. Nakangising sagot niya. Pwede dito na lang sa hasyenda magtrabaho? Baka may matisutin akong gwapong Ilonggo.
Natawa siya. Sige, ipagpapaalam kita kay Lolo. Ilang sandali pa ay napansin niyang nawala si Marco sa hardin. Ate, nakita mo ba si Marco? Tanong niya sa kapatid. Kasama yata ni Lolo. Pumasok si Isabela sa mansyon para hanapin ang binata. Nasa ikalawang palapag siya nang marinig ang boses ng abuelo. Sa nakikita ko ay nakukuha mo na ang loob ng apo ko, Marco. Very good, iho. Narinig niyang wika ng lolo niya. Bahagyang nakabukas ang pinto ng library kaya kita ni Isabela na si Marco nga ang kausap ng abuelo. Hindi ako magtataka kung mapapayag mo na siyang magpakasal sa'yo. Ngayong kasal na si Levi, wala na akong ibang hiling kundi maikasal kayo ni Isabela. I told you, ikaw lang ang lalaking tatanggapin ko para kay Isabela. Kapag nagpakasal kayo, ililipat ko sa pangalan mo ang isang bahagi ng hasyenda. Napag-usapan na namin yun ni Levi at wala siyang tutol sa desisyon ko. Natigil na si Isabela sa narinig. Tila may pumiga sa puso niya. Bago pa pumatak ang luha niya ay bumaba siya at dumiretso sa kusina. Nagpasalamat siya na abala sa labas ang mga kasambahay at wala ni isang tao ang naroon. Pilit niyang kinakalma ang sarili ng isang papalapit na yabag ang narinig niya. Isabela? Naniga siya sa kinatatayuan. Hindi pa man siya nakakasagot ay nasa harap na niya ang binata. Subalit sa halip na umalis ay lalo itong lumapit hanggang sa nasa harap na niya ito. Isabela, anong problema? Umiiyak ka ba? Humugot siya ng hininga at nagpa siyang salubungin ang tingin nito. Sagutin mo ako, Marco. Ano yung plano niyo ni Lolo? Kaya ka ba ganito umakto sa akin? Kasi balak mo akong paibigin? Para pumayag ako magpakasal sa'yo, ha? Isabela. Narinig ko ang usapan niyo ni Lolo. Sinabi niya na ibibigay niya sa'yo ang isang parte ng hasyenda kapag nagpakasal ako sa'yo. Kaya ba ganito ka, ha? Kaya ba ang lambing mo sa akin? Kaya ba todo alaga ka? Kaya pinagbibigyan mo ko sa mga gusto ko? Kasi may kapalit na lupa ang pagpayag ko magpakasal sa'yo. Sunod-sunod ang pagpatak ng luha niya. Hinawakan nito ang mukha niya at pinunasan ng mga luha roon. Nagkakamali ka, Isabela. Lahat ng ipinapakita ko sa'yo, totoo. Walang halong pagpapanggap. Ganito ako sa'yo dahil mahal kita. At gusto kong iparamdam sa'yo at sa anak natin ang pagmamahal ko. Mahal kita, Isabela. Natigilan siya. Mahal mo ko? Una pa lang, Isabela. I had it bad with you the first time I laid my eyes on you. Pagkatapos na nangyari sa atin, ang laki ng panghihinayang ko na nagising ako na wala ka na sa tabi ko. Pagbalik ko dito sa Iloilo, ni minsan hindi kita nakalimutan. Hindi ka nawala sa isip ko. Bala ko nga bumalik sa Maynila para hanapin ka. Pero hindi ko na pala kailangan gawin yun dahil ikaw na ang inilapit ng tadhana sa akin. Nang malaman ko na buntis ka, hindi ako nagdalawang isip na alokin ka ng kasal dahil mahal kita. Sigurado na ako, ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Ang babaeng gusto kong pag-alayan ng buong sarili ko. Pero hindi ko inamin sa'yo ang nararamdaman ko dahil ayokong mabigla ka. Isa pa, nire-respeto ko ang desisyon mo na maging magkaibigan muna tayo. Naisip ko mas mabuti rin yun para mas makilala mo ko. Namamanghang napatitig siya kay Marco. Halos mabingi siya sa lakas ng tibok ng puso niya. Si Lolo, alam ba niya na mahal mo ako? Masuyo itong tumango. Alam niya. Sa kanya ko unang inamin ang nararamdaman ko. Oo, malaking utang na loob ko sa lolo mo. Pero hindi niya ako mauutusan kung sinong mamahalin ko. Hindi niya ako madidiktahan pagdating sa babaeng gusto kong pakasalan. Mahal kita, Maria Isabela. Yun lang ang dahilan kung bakit gusto kitang pakasalan. Hindi dahil utos ng lolo mo. Hindi rin dahil sa lupa o sa kung anong ibibigay niya sa akin. Hindi ko alam kung hanggang saan ang narinig mo. Pero oo, gusto ng lolo mo na ibigay sa akin ng parte ng hasyenda. Pero tinanggihan ko yun. Dahil ayokong isipin mo ng kahit na sino na pakakasalan kita para dun. I don't need your family's money, Isabela. Kaya kong magsikap at magtrabaho para ibigay sa'yo at sa anak natin ng magandang buhay. Muling bumagsak ang mga luha niya. I'm sorry, Marco. I'm sorry kung pinag-isipan kita ng masama. It's okay, baby. Please don't cry. Masuyong sambit nito. Mahal din kita, Marco. Pag-amin niya na nagpatigil sa ama ng anak. Una pa lang, aminado na ako na may atraksyon ako nararamdaman sa'yo, Marco. Pero hindi ko inakala na mahuhulog agad ang loob ko sa'yo. Namamahalin kita agad. Nung inakala ko may masamang nangyari sa'yo, dun ko na-realize na higit pa sa pagkagusto ang nararamdaman ko para sa ama ng anak ko. At hindi ko makakaya kung mawawala ka sa buhay namin ng anak natin. Mahal din kita, Maria Isabela.
Masuyo nitong hinaplos ang muka bago sinakop ang mga labi niya. Nagsalo sila sa isang malalim na halik. Sa wakas natikman ko na ulit ang lips mo. Kung alam mo lang, ilang gabi ko nang pinagpapantasyahan yan. Mga labi mo na yata talaga ang bagong cravings namin ng baby natin. Natawa ito. Talaga? Don't worry. Araw-araw kitang hahalikan, kahit anong oras mo gusto. Kahit sa harap ni Lolo? Ngumuso ito, tumango. Kahit sa harap ng lolo mo. Very good, Daddy Marco. I love you, Isabela. Hindi rin ako magsasawang sabihin yan ng paulit-ulit sa'yo. Yung offer mong kasal sa akin, open pa ba? Gusto mo na magpakasal sa akin? Walang pag-aalinlangan tumango siya. Ikaw ang lalaking gusto kong makasama sa buhay, Marco. Ikaw ang lalaking gusto kong maging ama ng mga susunod ko pang anak. Ikaw lang, walang iba. Lumuhod si Marco. Sa naluluhang mga mata ay inilahad nito sa kanyang isang singsing. Then, will you be my wife, Maria Isabela Laviste? Will you marry me and spend the rest of your life with me? Sunod-sunod na tango ang isinagot niya. Oo, Marco. I will marry you. Ikaw lang ang lalaking gusto kong pakasalan sa buhay na to, Marco Antonio Del Valle. Matapos isuot ni Marco sa daliri niya ang singsing, ay sinelyuhan nila ng halik ang pag-ibig nila sa isa't isa. Pagbalik nila sa hardin ng mansyon, agad na ipinaalam niya sa bagong kasal ang tungkol sa pagpapakasal nila ni Marco. Inanunsyo yun ng ate Rory niya sa lahat, kaya naging doble ang selebrasyon ng araw na yon. Patapos na si Isabela sa ikalawang trimester niya sa pagbubuntis nang bumalik sila ni Marco ng Maynila. Una nilang binisita ang museleo ng pamilya niya. Masayang inilapag ni Isabela ang dalang bulaklak sa puntod ng abuela. Lola, kahit wala ka na, hindi mo kami pinabayaan ni ate. Gumawa ka ng paraan para makilala namin ng lalaking magmamahal sa amin ng lubos. Thank you for leading me to my true and greatest love, Lola. Thank you for leading me to Marco. Wala po kayong dapat ipag-alala. Aalagaan ko si Maria Isabela at ang pamilyang bubuuin namin. Pangako naman ni Marco sa harap ng puntod ng pamilya niya. Nakangusang bumaling si Isabela sa lalaking minamahal. Alam mo, ngayon ko lang na-realize, iba na naman ang apelido ko pagkatapos ng kasal natin. Pwede ka namang hindi magpalit ng apelido. You can remain a Lavista, Isabela. Umiling siya. Gusto kong dalhin ng apelido ng asawa ko. I want to be Mrs. Marco Antonio Del Valle. Ngumiti ito. Don't worry, you will be a Del Valle forever, Maria Isabela. Masuyo siyang ngumiti. Mahal kita, Dr. Marco Antonio Del Valle. Mahal na mahal din kita, Doktora Maria Isabela Sanchez Laviste. Soon, Del Valle. 6 na buwan na ang dinadala ni Isabela nang magpakasal sila ni Marco sa West. Gusto niyang isilang ang anak na dala ang apelyido ng ama. Pagkatapos niyang ipanganak ang panganay nila, ay muli sila nagpakasal sa simbahan ng asawa. Sa huli, kinumbinsi niya si Marco na tanggapin ang lupang ibinigay ng abuelo. Pansamantala rin silang sa Maynila na nirahan upang maituloy niya ang kanyang internship sa ospital. Nang makapasa sa board exam si Isabela at maging ganap na lisensyadong doktor, ay bumalik silang mag-asawa sa Iloilo. Nagpasya silang mag-asawa na sa hacienda manirahan kasama ang abuelo. Doon nagpatayo ng klinik si Isabela habang nag-aaral upang maging isang ganap na pediatrician. Sa tulong ng asawa ay hindi naging mahirap ang lahat para sa kanya. Sa sumunod na mga taon ay nasundan pa ng isang supling ang anak nila ni Marco. Naging maligaya ang pagsasama nilang mag-asawa sa hacienda kasama ang 2 nilang anak. GN. If you enjoyed this story, please don't forget to like, subscribe, comment, and share. Your support helps us reach more people and spread the love. Thank you for tuning in, and we're looking forward to seeing you again soon. In the meantime, please take care, and may God bless you always.